Noong mga taong 2087, ang bisikleta pa rin ang pangunahing transportasyon sa lungsod ng Beijing. Noong panahong iyon, ang China ay mayroon lamang mga imported na kotse mula sa Amerika at Japan. Ang mga pagawaan ng kotse sa loob ng bansa, sa pangkalahatan, ay nakakapag-ayos lamang ng ilang karaniwang modelo ng kotse. Sa pagawaan ng kotse na ito, mayroong 3 binata na nagngangalang Lunzi, Danzi, at Huazi. Magkasing edad sila at mayroong parehong pangarap. Ang mga ama nila noon ay kilalang mekaniko rin ng kotse. Ngayon, dahil matanda na sila, nagpasya silang ipasa ang kanilang propesyon sa kanilang mga anak. 3 taong magkasamang lumaki mula pagkabata, napakalapit nila sa isa't isa. Ang ate ni Huazi na si Ngo Silin ay ang magiging asawa ni DNT. Si Lunti ay umiibig din sa anak ni Tio Tern Sinang. Siya ang namamahala sa pagawaan ng kotse. Tanging si Hoti lamang ang walang asawa. Lahat ng tao sa bakuran ay gumigising ng alas 5 ng umaga. Pagkatapos mag-almusal, ang mga lalaki ay pupunta sa pagawaan para magtrabaho. Ngayon, may isang customer na nagmamaneho ng isang kotse. Inangkat mula sa Japan, at malakas na pinapagalitan ang tatay ni Lunti dahil sa pagpapalit ng preno ng kanyang kotse. Napakabastos daw ng customer na yun, sinasabing napakamahal ng brake pad niya dahil imported daw. Tapos tinanong niya ako kung paano ko raw kinumpuni ang brake pad ng sasakyan niya. Siguro raw niloloko ko siya. Kuya, kalma lang po, pakinggan niyo muna ako. Nang ik-ek ko, okay pa naman daw ang brake pad niyo, kaya dinagdagan ko na lang ng 2 pad. Tsaka, disc brake naman ang sasakyan nyo. Wala kaming ganito sa shop. Sinong nagpabago sa'yo ng kung ano-ano? Alam mo ba kung sino ang sakay ng sasakyan na to? Ang boss na hapon. Kung may mangyari, sino ang mananagot? Talagang nagpabigat pa si Tatang Lunzi. Nakita ni Lunzi na inaapi si Tatang, kaya tumakbo siya at sinugod ang nang-aapi. Bagamat maganda ang relasyon nilang mag-ama, medyo mainitin din ang ulo nila. Pagkatapos nito, pinagsabihan ni Tio Zingang si Tatang Lunzi sa pulong. Pagkatapos ay inanunsyo niya na magtatayo siya ng karagdagang pabrika para sa bagong direksyon ng pag-unlad. Agad na ipinatawag ng manager ang 4 na nangungunang manggagawa sa paghihinang sa pabrika para sa isang pulong. Sa bagong pabrikang ito, si Tatang Lunzi at Tatang Huazi ang gaganap bilang mga maasahang katulong. Si Tio Zingang pa rin ang magiging direktor. Para sa pagpili ng mga manggagawa, iminungkahi ni Tio Zingang na magdaos ng pagsusulit sa teorya ng teknikal. Para mapili ang mga pinakamahusay, lahat ay walang reklamo pagkatapos makinig. Ngayon, pangunahing target ni Chutan Gang si Luan So dahil hindi pumayag ang mag-asawa sa kasal niya at ng anak nila dahil ang pamilya nila ay may mataas na moral. Bukod pa rito, nakapag-aral pa ang anak nilang si Tanping. Samantalang si Luan So ay isang mekaniko lang, kaya hindi siya karapat-dapat kay Tanping. Dahil si Tanping ay nag-iisang anak, naghahanap ang mag-asawa ng angkop na mapapangasawa para sa anak nila. Ipinapahanap pa ako ng magulang ko. Alam naman nilang nagmamahalan tayo. Ano ang ibig sabihin nito? Kasi pinapahiya ka nila. Ano pa ba? Oo, tama. Isang manggagawa na katulad mo, paano ka magiging karapat-dapat sa akin? Hindi ko alam. Mag-isip ka ng paraan para ayusin to. Ngayon, pagkatapos ng trabaho, pinilit na naman si Jinping na makipag-date. Hindi nagtagal, biglang sumulpot si Lunzi, kaya natakot at tumakbo palayo yung kadate. Pagkatapos, dinala mo pa si Jinping para manood ng sine, kaya nagalit ng husto ang 2 magulang. Plano nilang ipadala ang kanilang anak sa ibang bansa, para paghiwalayin ang magkasintahan. Alam ni Lunzi na hindi siya karapat-dapat kay Jinping. Kaya sa teoretikal na pagsusulit na ito, determinado siyang maging napili. Si Danzi ay nagsusumikap din mag-aral para sa pagsusulit, pero hindi siya kasing talino ni Lunzi kaya madalas siyang kinukutya ng mga kasamahan niya. Hindi nagpapatalo si Danzi. Araw-araw siyang nagbabasa ng libro pagkatapos ng trabaho. Si Huazi naman ay nagtitinda ng candy, para kumita ng dagdag na pera para sa kanyang mga luho. Spoiled siya ng pamilya niya simula pagkabata, kaya hindi rin siya seryoso sa trabaho. Ilang araw na lang at magsisimula na ang pagsusulit sa teorya. Araw-araw na lang pinapagalitan si Jinping ng kanyang boss. Isang ulat lang yan, paulit-ulit na lang binabago, hindi pa rin matapos-tapos. Hindi makapalag si Jinping, kaya umuo na lang siya. Pero si Lunzi, hindi niya pinalampas to. Nang makita niyang inaapi ang girlfriend niya, sumugod siya sa opisina ng boss at idiniin ito sa mesa. Dahil dito, natanggal sa trabaho si Jinping. Ang trabahong to,
Malaki ang ginastos ni Uncle Zingang at nagpasalamat pa sa mga koneksyon para makuha ito. Ngayon, napunta sa ganito. Siguradong leksyon na to kay Lunzi mula kay Uncle Zingang. Nang araw ng exam, sinadya niyang magbigay ng mahirap na tanong. Kaya nga siguro kahit mga estudyante sa kolehiyo, hindi masagot. Pero ang resulta ni Lunzi ay 70 puntos. Tuwang-tuwa ang tatay ni Lunzi dahil nanguna na naman ang anak niya. Ipinagyabang niya ito sa tatay ni Danzi na nagpupuyat daw ang anak niya pero pangalawa lang. Pagkatapos ng resulta, tuwang-tuwa si Lunzi at nagdiwang kasama si Jinping. Hindi niya akalain na makakasalubong niya si Tio Xingong. Nang makita niya ang libro sa kamay ng anak niya, nalaman niyang nandaya si Lunzi. Lumabas na ibinigay ni Jinping ang libro kay Lunzi para pag-aralan. Kaya naman pala nasa sagot niya lahat. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Kung aamin ka, hindi ko na ito palalakihin pa. Sa huli, binawi pa rin ni Tio Zingang ang kanyang pangako at pinalayas si Lunzi. Sa pulong kinabukasan, nalaman niyang hindi napapayag ang magtrabaho si Lunzi sa bagong pabrika. Nalungkot sina Danzi at Huazi dahil walang bumoto sa kanya. Akala pa naman ni Danzi na siya ang magiging leader ng grupo. Pero galit pa rin pala ang kanyang ama dahil pangalawa lang ang anak niya sa kompetisyon. Kaya tinanggal siya sa pwesto. Ang bagong tayong pabrika ay may malaking kliyente na agad. Hindi pa nakakakita ang mga manggagawa dito ng ganitong kagandang sasakyan. Sabi ng kliyente, hindi raw umaandar ang sasakyan niya. Ang resulta ng pagkukumpuni ng sasakyang ito ay makakaapekto sa pag-unlad ng pagawaan. Dahil noong panahong iyon, napakaluma ng teknik sa pagkukumpuni ng sasakyan. Pagkaalis ng grupo ng mga kliyente, si Tatay Luanzi at ang iba pang mga mekaniko ay agad na tumakbo papunta sa sasakyan at tinitigan ito na parang bagong laruan. Wala pa ni isa man dito ang nakapagkumpuni ng ganitong uri ng sasakyan. Hindi pa nga alam ni Tatay Luanzi kung paano buksan ang bubong ng sasakyan. Si Chu Turnsinang ay maraming alam at dalubhasa pa. Mabait pa siyang nagturo kay Tatay Luanzi. Pero hindi man lang siya nagpasalamat. Sa halip, sinaman pa siya ng tingin. Dahil pakiramdam niya, pinahiya siya nito. May kumpiyansa si Tatay Luanzi na kinuha ang mga gamit para ayusin. Sabi niya, kaya niyang ayusin ang kahit anong sasakyan. Binigyang diin ni Chu Turnsinang na kung walang blueprint ng istruktura, baka raw hindi na maibalik pagkatapos kalasin. Dahil dito, lalong tumigas ang ulo ni Tatay Luanzi. Agad niyang pinaalis si Chu Turnsinang para siya na lang ang mag-ayos ng sasakyan. Pero maraming pagkakaiba ang mga imported na sasakyan. Kumpara sa mga ordinaryong sasakyan, wala silang alam tungkol sa mga elektronikong kagamitan sa sasakyan. Ang resulta, nagpagod sila buong araw hanggang gabing-gabi, hindi pa rin tapos. Alam ni Luanzi na hindi maayos ng kanyang ama ang sasakyan, kaya dali-dali siyang pumunta doon para tingnan ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang sandaling pagsusuri, nakapagbigay lamang siya ng ilang paunang ideya. Dahil kahit papaano, hindi pa rin niya nakita ang kagamitang ito. Base sa aking karanasan, siguradong nasa sensor ang problema. Oy, parang ganyan din ang sinabi ni Tio Tankong kaninang umaga. Sa huli, napagdesisyonan nilang tawagan si Tanbin. Dahil nag-aral siya ng mechanical engineering, pero pagdating niya sa Tanbin, hindi rin niya maintindihan ang kagamitan. Habang naiinip ang lahat, kinuha ni Tito Tankong ang blueprint ng istruktura. Kaya pala nawala siya buong araw, para humingi ng tulong sa isang kakilala para pahiramin siya ng blueprint. Alam ni Luan to ang kakayahan ni Tito Tankong, kaya humingi siya ng payo sa kanya. Si Tito Tankong ay bukas palad, na ibahagi ang kanyang kaalaman tungkol sa mga imported na sasakyan. Sa lahat, hindi nagtagal, natuklasan ni Luan to ang pagkakamali. Kasabay nito, inisip ng tatlong magulang na maaapektuhan ang pagawaan, lalo na ang tatay ni Lunzi na nakaramdam ng labis na pagsisisi. Ang aral na ito ay nagtulak sa kanya na tanggapin na ang kanyang kaalaman ay kulang pa. Kinabukasan, ang tatlong tao ay pumasok sa trabaho na nag-iisip na papagalitan sila ng kliyente. Ngunit pagdating nila, nakita nilang tapos na ni Lunzi ang pagkukumpuni, para sa isang atrasadong pagawaan ng pagkukumpuni noong panahong iyon. Ito ay isang pambihirang resulta na nagbigay ng magandang impresyon sa mga dayuhang kliyente. Ang pagsisikap na ito ay nakatulong kay Lunzi na makapasok sa pagawaan, para magtrabaho ng hayagan at tapat. Gayunpaman, pagkatapos na matanggal si Jinping sa trabaho, ayaw rin niyang maghanap ng bagong trabaho. Nakikita ni Luanzi na malungkot ang kanyang kasintahan, kaya wala siyang magawa dahil hindi siya makatulong. Kung hindi ako nagpadalos-dalos noong araw na iyon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito.
Iniisip ng mag-asawang Chu Tankong na ako ay hadlang sa anak nila. Para sa kinabukasan ng anak niya, tumakbo si Chu Tankong sa iba't ibang lugar para makakuha ng scholarship para mag-aral ng paggawa ng sasakyan sa Amerika. Ginastos ng mag-asawa ang lahat ng kanilang ipon para tapusin ang mga papeles at ihanda ang pag-alis ng kanilang anak sa ibang bansa. Noong panahong iyon, ang eskwelahang iyon ang namunguna sa pagtuturo ng pagkukumpuni ng mga sasakyan. Maraming nangangarap na makapasok doon. Natanggap ni Tan Bin ang kanyang aplikasyon, kaya't siya'y masaya at malungkot dahil kailangan niyang pumili sa dalawang opsyon. Sa pagitan ng karera at pag-ibig, nag-aalala siya kung kailangan niyang lumayo ng matagal. Paano na si Luan to? Anak, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, pero gusto kong sabihin sa iyo na hindi kayang ibigay ni Luan to ang kinabukasan mo, na gusto mo. Tama ang sinasabi ko, anak. Ang bagay na ito ay tungkol sa iyong buong kinabukasan. Pag-isipan mo ng mabuti. Hindi nagtagal, nagpakasal sina NGO Silin at Danto. Nakikita ni Turnbin ang kaligayahan ng iba at nakaramdam ng lungkot dahil naiisip niya ang sarili niya. Malapit na niyang iwan ang kanyang kasintahan para mag-aral sa ibang bansa pagkatapos ng kasal ni DNT. Sabik na rin si Lunti na pakasalan si Turnbin. Dahil minsan nagkakagulo ang kanyang ama at si Tito Turnsinang. Kaya ngayon, dala niya ang isang bote ng alak na Mauthai. Hindi niya kayang inumin, pumunta siya sa bahay nila para humingi ng tawad at humingi ng pahintulot na pakasalan si Turnbin. Ang resulta, ang kanyang sigasig ay napalitan ng pagwawalang bahala. Hindi siya pinansin ng mag-asawang Tito Turnsinang. Nang makita ito ni Lunti, agad siyang umalis. Pagkatapos noon, hinabol ni Turnbin ang kanyang nobyo. Nakita ng nanay niya ang kanyang anak na ganoon, inatake siya sa puso. Kailangan siyang dalhin sa ospital para sa agarang lunas. Hindi kayang baliwalain ni Turnbin ang kalagayan ng kanyang ina. Hindi niya kayang talikuran ang lahat para sa pag-ibig. Dumalaw si Lunti sa ospital para bisitahin ang nanay ng nobya. Agad siyang pinaalis ng tiyo ni Turnsinang. Sinabi rin ni tiyo Turnsinang sa kanya na malapit nang mag-aral sa ibang bansa ang kanyang anak at pinakiusapan siyang layuan ang kanyang anak para makapag-focus ang bata sa kanyang karera. Ayaw ni Lunti na palampasin ng kanyang nobya ang kanyang kinabukasan. Simula ng araw na iyon, sinadya niyang iwasan si Turnbin. Hindi alam ni Turnbin na sinabi ng kanyang ama kay Lunti na malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa. Akala pa niya na nahihiya ito dahil kinailangan ma-hospital ang kanyang ina. Napakabilis ng mga pangyayari kaya labis siyang nasaktan. Hindi alam ni NGO Silin kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Lunti kay Turnbin. Kaya dali-dali siyang pumunta sa pagawaan ng kotse para hanapin si Lunti. Humingi siya ng paliwanag para kay Turnbin. Sinadya ni Lunti na ilibing ang sarili sa trabaho para kalimutan ang kanyang kasintahan. Hindi sumuko si NGO Silin at pilit siyang kinumbinsi. Walang nagawa si Lunti kundi makipagkita kay Turnbin sa bar ngayong gabi. Dumating si Turnbin ng gabing iyon, ngunit pagdating niya, nakita niyang masayang sumasayaw si Lunti, kasama ang ibang mga babae. Nakita ito ni Turnbin at hinayla palabas si Lunti. Tinatanong niya kung mahal pa ba siya nito. Nang hindi sumagot si Lunti, nakuha na ni Turnbin ang sagot. Agad siyang umuwi para mag-impake at mag-aral sa ibang bansa. Nang umalis si Turnbin, lahat ng kaibigan niya sa looban ay naroon para ihatid siya. Ilang beses nang tinawag ni NGO Silin si Lunti pero ayaw talaga niyang sumama. Sa pagkakataong ito, umaasa rin si Turnbin na susulpot si Lunti. Hanggang sa malapit nang lumipad ang eroplano, nagsisi si Lunti. Sinubukan niyang habulin ito sa pamamagitan ng pagpedal ng mabilis, pero sa huli, hindi niya ito naabutan. Kaya, nagkahiwalay ang dalawang nagmamahalan. Simula nang mag-aral sa ibang bansa si Turnbin, madalas na nawawalan ng focus si Lunti sa trabaho. Para bang lumipad ang isip niya papuntang Amerika kasama ang taong mahal niya. Alam mo ba kung gaano katagal naghintay si Turnbin sa iyo sa airport? Halos maiwan siya ng flight dahil sa iyo. Umiiyak siyang sumakay sa eroplano. Alam mo ba, bakit ka ganyan kalupit? Pinapayuhan sana ng tatlong magulang si Lunzi, pero may nangyari sa kanya. Ang truck na kinumpuni ni Lunzi, pagkalabas pa lang ng Talyer, na aksidente. Hanggang ngayon, comatose pa rin ang driver dahil sa malubhang sugat. Matapos imbestigahan ng traffic police, natuklasan nilang sira ang preno kaya nagka-aksidente. Si Lunzi ang nagkumpuni ng sasakyan, kaya siya ang mananagot, lalo pat sinira niya ang reputasyon ng pagawaan, na itinayo sa loob ng maraming taon.
Habang nagsusulat ng ulat si Lunzi, tumakbo si Minzy papasok. Sinabi niya sa lahat na may isa pang dahilan kung bakit nasira ang preno. Iyon ay dahil sa napakababang kalidad ng pyesa ng tubo ng preno. Ang piyesang ito ay ini-import ni Xiaozang, nagtatrabaho siya sa bodega. Kaya nag-import siya ng isang batch ng mga pekeng produkto para kumita. Hindi inaasahan ni Lunzi na ang batang ito ay maaaring maging walang prinsipyo. Ang mga damdaming naipon sa loob ng maraming araw ay sumabog sa wakas. Tingnan nyo ito, walang canvas sa loob ng brake hose. Ang pinapalit na goma ay recycled din. Madali itong ma-deform kapag mataas ang temperatura. At saka, may depekto rin ang ulo nito. Basta bahagyang pihitin lang, bumubukas na. Nasaan si Xiaozang? Pagkatapos ng insidente, tumakas na siya. Agad na tumakbo si Lunzi para hanapin si Xiaozang. Sakto namang naabutan niya itong kinukuha ang motorsiklo para tumakas. Pagkakita kay Lunzi, agad siyang humarurot paalis. Naiwan si Lunzi na halos mabaliw. Ang resulta, nahulog si Xiaozang sa motorsiklo, at si Lunzi ay na-stress din hanggang sa nagkaroon ng cerebral hemorrhage. Dahil sa nangyari sa kanyang anak, ang tiyuhin ni Xiaozang ay ang deputy director ng pabrika. Ngayong baldado na si Xiaozang, siguradong hindi niya palalampasin si Lunzi. Matapos ang investigasyon, kinasuhan siya ng hindi sinasadyang pananakit. Malamang na makukulong siya ng 7 hanggang 8 taon. Nang malaman ni Huazi ang balita, pumunta siya sa opisina ng deputy director. Nagmamakaawa sa kanya na patawarin ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya akalain na naisulat na ng kabilang panig ang reklamo. Magkasamahan si Lunti, at si Tiu Truong pa ang may kasalanan. Tapos ang pamilya nila, ganyan kalupit kay Hoti. Bigla na lang siyang sumugod at sinuntok siya. Kaya natakot ang vice-presidente at tumakbo. Galit din ang mga matatandang manggagawa, nang makita nilang inaabuso ng vice-presidente ang kapangyarihan niya laban kay BDNT. Sabi nila, kung hindi siya magtitino, ibubunyag nila ang pagnanakaw ninyong magtiyuhin ng pera. Kung kinakailangan, sabay-sabay tayong mamamatay. Huwag mo namang ubusin ang lahat. Kailangan mo ring magtira para sa sarili mo. Dahil nakita ng vice-presidente na nagkakainitan na ang lahat, napilitan siyang magbigay. Sabi niya, hindi na raw niya kakasuhan si Lunzi, pero kailangan daw magbitiw si Huazi. Wala nang nagawa si Huazi kundi pumayag. Labis itong ikinalungkot ng tatay niya dahil noong panahong iyon, akala ng lahat na kapag hindi siya nagtrabaho, maghahirap ang pamilya nila. Ngayon, parehong nawala ng trabaho sina Lunzi at Huazi. Hindi nakasuhan si Lunzi pero kailangan pa rin niyang magbagong buhay. Sa loob ng 1 taon sa kulungan, nakilala niya si Kuya Ta. Si Thap ay isang kilalang tao sa distritong ito. Siya ay pinahamak ng kanyang mga kapatid kaya siya napunta rito. Labis na hinahangaan ni Thap ang katapangan ni Lunti. Kaya silang dalawa ay naging magkaibigan. Madalas dalawin ni na NGO Silin at DNT si Lunti. Sa bawat pagkakataon, nagtatanong si Lunti tungkol kay Turnbin, ngunit wala siyang natatanggap na balita tungkol sa kanya. Sa panahong ito, sa malayong Amerika, si Turnbin ay nag-aaral at nagtatrabaho. Minsan ay naglilingkod bilang katulong, minsan ay naghuhugas ng pinggan. Hindi siya natatakot mapagod o mahirapan. Bukod pa rito, nakilala niya ang isang kababayan sa paaralan. Ang pangalan niya ay Huang Jian. Madalas tulungan ni Huang Jian si Jinping. Ito ang kabayaran na dapat pagbayaran ni Lunzi dahil hindi niya napigilan ang kasintahan niya noon. Hindi nagtagal, dinalaw ni Huazi si Lunzi. Labis na nagpapasalamat si Lunzi sa kaibigan niya na nagtanggol sa kanya. Matapos matanggal sa trabaho, nagtinda ng merienda sa kalye si Huazi. Paminsan-minsan, inilalabas niya ang tatay ni Lunzi para maglakad-lakad. Inaalagaan ng mabuti ng magkapatid ang tatay ni Lunzi. Madalas hulihin ng mga tagapamahala ng palengke si Huazi dahil sa kanyang malayang pagnenegosyo. Pagkalipas ng ilang panahon, pinuntahan ni Xiaozang si Huazi. Simula nang maparalisa siya, umupa siya ng isang lugar sa loob ng Talyer para magbukas ng disco. Ang pakay niya sa pagpunta rito ngayon ay imbitahan si Huazi na makipagnegosyo sa kanya. Kaya si Huazi ay babalik para maging amo kasama si Xiaozang. Malapit nang makalaya si Lunzi. Malapit nang mahatulan si Atap. Hindi ko alam kung gaano pa katagal kaming magkakasama ni Lunzi. Nasira ang sasakyan ng hepe ng istasyon ngayon, pero kailangan niyang dumalo sa isang importanteng pagpupulong. Nang makita niyang sira ang sasakyan, nanggati ang kamay ni Lunzi. Sa loob lang ng ilang minuto, naayos niya ito. Namangha ang hepe sa galing niya. Lunti, pwede bang hiramin ko ang mga libro para matuto pa ako tungkol sa pagkukumpuni ng sasakyan?
para naman hindi masayang ang isang taon ko sa kulungan. Abala rin si Hoti sa negosyo niya. Pero hindi talaga bagay sa kanya ang pagiging amo. Tuwing may nakakasalubong siyang kakilala, libre niya agad. Kaya naman palugi na ng palugi ang negosyo niya. Labis na nag-aalala si Tiu Truong. Tingnan mo, libre ka ng libre. Ayan, dinadala na nila ang buong tropa nila. Kung ganyan, paano tayo kikita ng pera? Lahat naman ay nagtatrabaho sa pabrika, ilang kasing lang ang kinikita nila kada buwan. Anong kukunin mo sa kanila? May isang babaeng madalas pumunta sa nightclub, pero nakaupo lang sa isang tabi, hindi umiinom, hindi rin sumasayaw. Nakuha ang atensyon ni Huazi. Nakita niyang magaan at maganda ang babae, umibig si Huazi. Pagkatapos, tinuruan pa niya itong sumayaw. Nagkasundo pa silang magkita bukas para panoorin ang paglubog ng araw. Hindi pa nakapagtapos ng high school ang babae, pumunta na sa Beijing para magtrabaho. Lalo lang itong nagpatibok ng puso ni Hoso, pero hindi siya nagpahatid sa kanya. At saka, napaka-misteryoso rin niya nitong mga sumunod na araw. Madalas silang mag-date sa disco pagkatapos lang magtapat ng pag-ibig si Hoso. Dinala ng nobyo ng babae ang grupo ng mga kaibigan niya sa disco. Maraming tauhan ng lalaking ito, kilala siya sa lugar na ito. Nakita ni Hoso ang sugat sa mukha ng kanyang minamahal. Dahil binugbog siya nito, kumuha siya ng bote ng alak at ibinayo sa ulo ng lalaki. Agad-agad, nagkagulo at nagsuntukan ang mga tao sa magkabilang panig. Dahil sa nangyari, kinailangan isara ang sayawan ni Hoto. Siya at si Xiaozang ay may malaking utang na hindi nila kayang bayaran. Iminungkahi ni Xiaozang na magtago muna sila. Dahil ang sayawan ay pag-aari ng pagawaan, mahirap iwasan ang mga usap-usapan. Matapos umalis ng bahay si Hoto, ang kanyang matandang ama, ay dinala ang kanyang ipon sa buong buhay sa opisina ng direktor, upang bayaran ang utang ng kanyang anak. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa pagawaan, kaya ayaw niyang pagtawanan siya sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ang pag-alis niya ay nakakadurog ng puso. Kinabukasan, nagpaalam kay Huazi ang babaeng iyon, para pumunta sa ibang lungsod kasama ang kanyang kasintahan. Kaya, nawala kay Huazi ang kanyang trabaho, reputasyon, at maging ang pag-ibig. Tila ang imahe ni Huazi na malaya at walang alalahanin noon ay naglaho na. Hindi pinalampas ng buhay si Lunzi, at hindi rin pinatawad si Huazi. Dahil naubusan ng pera si Xiaozang, pinalaya sila ng may-ari ng motel. Ang kanilang maruming itsura ay hindi sinasadyang nakita ng mag-asawang Yulian. Walang mukha nang umuwi si Hoso kaya tumakas siya. Si NGO Silin ay labis na nag-alala para sa kanyang kapatid na lalaki kaya napaanak siya. Nanganak si NGO Silin ng isang malusog na batang lalaki. Tuwang-tuwa ang lahat sa bahay sa paligid ng sanggol, maliban sa ama. Naluluha si Lunti nang makita niyang mayroon ng mga apo ang ibang tao. Habang ang kanyang anak ay nasa kulungan pa rin, hindi niya inaasahan na kapag siya ay lumabas, nakita niya ang kanyang anak na nakatayo sa bakuran. Pagka-uwi ni Lunti mula sa kulungan, nakita niyang gumagamit ng tungkod ang kanyang ama. Umiyak siya at sinisi ang kanyang sarili sa pagpapahirap sa kanyang ama. Inaaliw ng lahat si Lunzi na hayaan na ang nakaraan. Lumingga-lingga si Lunzi, hindi niya makita si Huazi. Nasa kulungan siya, hindi niya alam ang mga pinagdaanan ni Huazi. Matapos niyang marinig ang mga kwento ng iba, agad siyang tumakbo para hanapin si Xiaozang para alamin ang kalagayan ni Huazi. Nakita ni Lunzi si Xiaozang na nag-insayo pa rin, kaya taos-puso siyang humingi ng tawad dito. Magkasama nilang kinalimutan ang mga dating alitan. Sabi ni Xiaozang, nagtatrabaho ngayon si Huazi sa istasyon ng tren. Pagdating ni Wu, labis na nagulat si Lun sa itsura ng kanyang kaibigan na punong-puno ng dumi. Si Hua ay nagbubuhat dito ng semento. Ang dungis-dungis. Halos hindi na makilala ang dating kaanyuan. Sa sandaling nagkita ang magkaibigang si Hua, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Umiyak ng malakas na parang bata. Labis ding nasaktan si Lun nang makita ang kanyang kaibigan na naghihirap ng ganoon. Pagkatapos, dinala niya si Hua para kumain, pinapalakas ang loob na umuwi at humingi ng tawad sa kanyang ama. Alam ko pong napahiya ko kayo, patawad po. Nangako si Hua na hindi na siya magkukumpuni ng sasakyan. Gusto ni Lunzi na bumalik sa pagawaan pero ngayon, na-promote na ang vice-presidente bilang presidente. Hanggang ngayon, galit pa rin siya dahil sa nangyari kay Xiaozang. Kaya ayaw niya talagang payagan si Lunzi na bumalik sa trabaho. Naisip ni Lunzi na kung kinakailangan, magtatayo na lang siya ng sarili niyang pagawaan. Agad niyang ginawa. Pagkatapos noon, hinayla niya si Huazi sa isang pribadong pagawaan ng sasakyan. Para umupa,
Nang makita niyang gustong mag-ayos ng sasakyan ang kanyang matalik na kaibigan, hindi makatanggi si Wazzy. Ang mga sinumpaan niya noon ay nakalimutan na. Ngayon, nakahanap na sila ng lugar pero wala silang kapital. Nang makita ito ni NGO Celine at ni DNT, kinuha nila ang ipon ng mag-asawa para ibigay sa kanila, pero ayaw tanggapin ni Lunti. Nakaisip ng paraan si Hoti, ibabahagi niya ang parte kay DNT para makatanggap siya ng komisyon. Naging magkasosyo silang tatlo, at pinangalanan itong Talyer ng magkakapatid. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng pagbubukas. Tuwang-tuwa ang lahat sa lugar para sa kanilang tatlo. Sa pagkakataong ito, natuto na si Lunti sa kanyang pagkakamali at nangakong hindi na ito mauulit. Parang nananaginip ang magkakapatid. Mula sa isang grupo ng 7 empleyado, biglang naging mga amo. Gayunpaman, hindi madali ang pagnenegosyo. Ilang araw nang bukas ang shop pero walang trabaho. Tapos, sabi ng dating amo sa pagawaan, magpapakilala raw siya ng mga kliyente sa kanila. Yun pala, panloloko lang. Sa sobrang hirap, nakakita sila ng isang sirang sasakyan sa daan. Nagmadali ang magkakapatid para mag-alok ng serbisyo, pero ang resulta, kumuha na pala yung tao ng tow truck papunta sa ibang pagawaan. Dahil maliit daw ang shop nila at hindi karapat-dapat sa sasakyan niya. Kahit maraming dating kliyente si Lonzy. Pero sa huli, mga kliyente pa rin yun ng repair shop. Ayaw kong agawan ng kliyente ang pagawaan, kaya sa sitwasyon na ito, kailangan kong mag-isip ng paraan para malutas ito. Si Lunzy ay kusang loob na sumugod. Isinulat niya ang impormasyon nila sa maraming piraso ng papel. Gumawa ng mga business card, pagkatapos ay kasama si Huazi na nagbisikleta sa iba't ibang lugar para maghanap ng mga sirang sasakyan. Maghapon silang nagbisikleta hanggang halos maubusan na ng hangin ang mga bisikleta nila. Hindi rin sila nakahanap ng kahit isang kliyente, ngunit hindi naman sila pinabayaan ng langit. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw na paglilibot sa kalsada, nakakita sila ng isang sasakyan na nasira sa gitna ng daan. Sa pagkakataong ito, labis na sumasakit ang ulo ng driver dahil matagal na siyang nakatayo dito at hindi pa rin niya mahanap ang problema. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Lonzy kung saan ang problema. Di nagtagal, naayos niya agad ang driver. Ang galing ni Lonzy, kahit si AI mapapahanga. Pare, magaling ka ah. Magaling lang, sa buong Beijing na to. Kung pangalawa ang kuya ko, walang number 1. Nagbayad ang driver kay Lonzy at umalis. Paggabi, pag-uwi nila, nakapag-ayos na sila ng ilang sasakyan. Matapos nilang kumita ng unang pera, lalo silang naganahan. Iniwan nila ang tatay ni Lonzy sa bahay para bantayan ang tindahan. Para makahanap sila ng mga kliyente simula ng mag-aral sa ibang bansa, madalas na kino-contact ni Tan Bin si NGO Celine. Ngayon alam na ni Tan Bin na nakalaya na si Luan To at ang mga bagay na ginawa niya para sa kanya, pero hindi niya alam kung paano siya haharapin. Ibinigay ni NGO Celine ang telepono kay Luan To. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Tan Bin, miss na kita. Pagkatapos ay dali-dali niyang pinatay ang telepono. Hapon na nang magbasa si Luan To at Hoto sa ulan, para ayusin ang sasakyan ng customer sa labas ng kalsada. Sa wakas, nagkaroon ng unang customer ang shop. Ang negosyo ng shop ay umuunlad. Sa mga sumunod na araw, masigasig na lumabas si Luan To at Hoto para maghanap ng mga kliyente. Ngayon, nakatagpo kayong dalawa ng isang malaking boss. Sabi ni Lonzy, sira ang transmission ng sasakyan niya, kaya nilang ayusin. Pero bastos magsalita yung isa. Akala niya niloloko niyo siya para makakwarta. Nainsulto si Lonzy kaya nakipagtalo siya ng todo. Gusto niyang itulak yung sasakyan pabalik sa malapit na Talyer para ipa-check, para malaman kung sira nga ang transmission gaya ng sinabi niya. Sumisigaw naman yung boss na nakasakay sa sasakyan, sinasabing baliw sila. Pinilit itulak ng 2 tao ang sasakyan, at nang suriin ng mekaniko sa Talyer, natuklasan nilang sira nga ang gearbox. Doon lang nalaman ng amo na nagkamali siya ng bintang. Agad silang humingi ng tawad at binayaran sila, pero hindi tinanggap ni Lonzy. Sabi ko na nga ba, hindi kami tatanggap ng pera mo. Pwede mo ba akong bigyan ng maliit mong papel? Di ba tinapon mo na kanina, bakit mo pa hinihingi ngayon? Ngayon lang ako nakakita ng taong tapat na katulad ninyo. Gusto ko kayong maging kaibigan. Hiningi ng amo ang calling card ng Talyer ng magkapatid. Makalipas ang ilang panahon, lahat ng mga magulang sa lugar ay nagretiro na. Tuwang-tuwa ang tatay ni Lonzy dahil mayroon na siyang mga kasama. Pero parang hindi masyadong masaya ang dalawang kaibigan dahil sanay na silang magtrabaho buong buhay nila. Ngayon na nakaupo lang sila, nababagot sila. Napagpasyahan nilang tatlo na tumulong sa mga anak nila sa Talyer.
Paminsan-minsan, dumadaan din doon si Tio Tanggong. Maayos ang negosyo ng mga Lonzi. Si Jinping naman, sa malayo, ay may problema sa pag-ibig. Ngayon, niyaya siya ni Huang Jian na kumain para umamin ng pag-ibig. Nakakalungkot, si Lunzi lang ang nasa puso ni Jinping. Sa paningin ni Huang Jian, isa lang hamak na mekaniko si Lunzi. Pero minamaliit niya ang pagmamahalan nila. Walang pag-aalinlangan na tinanggihan ni Jinping ang damdamin ng lalaki. Plano niyang bumalik sa bansa pagkatapos niyang magtapos para magtrabaho. Naniniwala siyang sa oras na iyon, magkakasama ulit sila ni Lunzi. Lalong umuunlad ang negosyo ni Lunzi. Hindi nauubusan ng trabaho ang tatlong magulang sa shop. Samantala, sina Luwenzi at Huazi ay mga mekaniko sa labas. Ngayon, natuklasan nilang dalawa na maraming sirang sasakyan sa inspection center. Hindi pumasa. Simula ngayon, hindi na kayo kailangang mag-alala. Walang trabaho. Ang daming sasakyan na nakapila. Gusto nilang dalawa na magkaroon ng 3 ulo at 6 na kamay para mas mabilis magkumpuni. Sa pagtatapos ng araw, kumita sila ng mahigit 1,000 yuan. Araw-araw, lumalabas ang magkapatid na Luwenzi para magkumpuni ng sasakyan. Ang trabaho sa shop ay umaasa na lamang sa 3 magulang. Ang 3 tatay ay nagtatrabaho ng husto na natutulog pa sa shop para matapos ang trabaho sa oras. Kawawa naman ang tatay natin. Kahit retirado na, kailangan pa ring maghirap. Natatakot silang magkasakit ang mga ito, kaya naisipan ni Huazi na magsinungaling. Kailangan daw linisin ang talyer at magsara ng 3 araw para makapagpahinga sila sa bahay. Pagka-uwi sa bahay, parang may kakaiba sa pakiramdam ng 3 magulang. Napagtanto nilang niloloko sila ng mga anak nila, kaya bumalik sila sa talyer. Natuklasan nilang kumuha ng 3 bagong tao ang mga anak nila. Nagagalit na umalis ang 3 tatay. Tandaan nyo, kung kaya nyong ayusin, ayusin nyo. Kung hindi na kaya, dalhin mo na lang dito. Pagkaalis nyo, dumating yung nakasalaming amo noong nakaraan. Gustong-gusto niya raw ang pag-uugali at galing ni Luwenzi. Kaya napagdesisyonan kong makipag-ugnayan ang kumpanya ko sa kanila. Narinig kong sinabi ng kausap ko na mayroon silang mahigit 40 sasakyan. Hindi mapigilan ng magkakapatid na Lonzi ang pagngiti. Ang perang kinita sa pag-aayos ng sasakyan sa panahong ito, para ibalik ni Huazi kay tatay ba. Hindi sila magkakapatid, pero mas matindi pa ang kanilang samahan kaysa sa tunay na magkakapatid. Nakita nilang abala ang pagawaan. Nakipag-usap si Minzy sa kanyang asawa na gusto niyang magbitiw sa trabaho. Para suportahan si Lonzi at Huazi, nag-alangan din siya ng matagal. Hanggang 100 araw pa ng anak niya bago siya naglakas loob na sabihin ang desisyon niya. Pagkarinig ng ama, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Talagang hindi siya pumayag na magbitiw sa trabaho ang kanyang anak. Sa huli, hindi naging masaya ang pagtatapos ng hapunan. Pagkatapos nito, ipinaalaga ni NGO Silin ang anak niya sa mga biyenan niya, para pumayag sila na magbitiw sa trabaho si DNT. Tama nga ang kasabihan, mas tumatanda, mas matapang. Nakipaglaro rin ang ama ni DNT sa kanyang manugang. Tingnan natin kung sino ang mas matigas ang ulo. Nakita ni NGO Silin na napakabait ng anak niya kapag kasama ang kanyang mga lolo at lola. Akala ko magiging abala ang mga lolo't lola sa pag-aalaga sa apo nila, pero ang galing nilang mag-alaga kaya gusto mo nang kunin ang anak mo. Hindi sila pumayag, kaya nagdala ka ng maraming masasarap na pagkain para kumbinsihin sila, pero hindi pa rin pumayag si Tatay Danzi. Kaya sinuportahan ka ng 2 magulang. Hindi nagtagal, humingi ng tawad ang 3 magkakapatid na sina Lonzi, Danzi, at Huazi. Nangako si Danzi na hindi siya magre-resign. Kaya kinalimutan na ng bagong tatay ang nangyari. Pero talagang kailangan si Danzi sa talyer. Dahil palagi siyang maingat at masipag, hindi tulad ni Luntz at Watts na hindi nag-aalala. Ngayon, may isang dating customer na pumunta sa shop. Inimbitahan niya si Luntz at Watts na magnegosyo ng magkasama, at balak nilang magtayo ng malaking pagawaan ng kotse. Dahil nagtitiwala siya sa kanilang dalawa. Sinabi pa niya tungkol sa kapital, kung magkano ang mayroon sila, ayun din ang ilalagay nila. Kung magkano ang kulang, pupunan niya. Pagkatapos magbukas ng pagawaan, bibigyan niya sila ng 60% ng shares. Tuwang-tuwa sina Luntz at Watts nang marinig iyon. Inimbitahan pa sila ng kausap nila sa isang mamahaling restaurant. Para sa pananghalian, masaya silang pumirma agad ng kontrata ng kooperasyon. Inilaan nila ang lahat ng kanilang ipon sa proyektong ito. Pagbalik ni Danzi mula sa kanyang business trip, napansin niya ito. May mali eh. Walang libreng bagay sa mundo. At yung dalawa, walang pakialam. Hindi nila pinansin ang payo ni Danzi.
Akala nila, naghihinala lang siya. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa isang lugar na tinatawag na repair shop. Yun pala, para i-check ang resulta. Sabi ng amo doon, hindi raw niya ipinagbili ang tindahan sa lalaking yun. Wala raw. Peke ang lisensya sa negosyo o iba pang dokumento. Kaya tinangay ng lalaking yun ang lahat ng pera nila at tumakas. Ang lahat ng pinaghirapan at pinagpag-year ng tatlong tao ay ninakaw. Sinisisi ni Zizi ang dalawa dahil hindi sila nakipag-usap sa kanya. Kaya bumalik sila sa simula sa loob lamang ng isang gabi. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagdesisyon si Zizi. Kailangan niyang magbitiw sa trabaho at bumalik sa tindahan. Para makatulong sa mga kapatid, nakita ng tatay na nahihirapan ang Talyer. Kaya naman pumayag siyang matuto ng bagong kaalaman. Nagdesisyon ang tatlo na magsimula ulit. Binigyan ni Lonzi ng lakas ng loob ang dalawa. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na palalawakan niya ang negosyong ito sa buong Beijing. Araw-araw silang lumalabas para maghanap ng mga kliyente para sa Talyer. Pagkatapos ng mahigit 2 taon ng paghihirap, sa wakas ay nakapag-ipon sila ng kaunting pera. Pagkatapos ng mga araw ng pagtatrabaho, nagdesisyon ng tatlo na magbakasyon kinabukasan para magpahinga. Uminom sila ng tsaa, bumili ng vest, at pagkatapos ay nagkaraoke pa. Pagkatapos magsaya, oras na para maghati ng pera. Balak ni Lonzi na gamitin ang natitirang pera para magbukas ng mas malaking Talyer. Sa totoo lang, pinag-aralan na niya itong mabuti. Minsan nang nakagat ng ahas, takot na salubod sa loob ng 10 taon. Nag-aalala si Danzi na maloko ulit, kaya sa pagkakataong ito, nag-ingat siya. Kinabukasan, pumunta silang tatlo para makipagkita sa may-ari. Balak sanang ilipat ang pwesto nang biglang nagkaroon ng problema. Ang Talyer na malapit doon, mula sa may-ari hanggang sa mga empleyado, ay hindi magagandang tao. Madalas silang mangagaw ng mga customer. Gusto pang ang agawin ang pagawaan ng sasakyan ng amo na to. Kaya hindi siya makapagtrabaho kaya napilitang ilipat ang pwesto. Ayaw ni Z na magkagulo kaya naghahanap ng ibang pwesto. Pero determinado si Lon na kunin ang pwestong ito. Ang katabi nilang tindahan ay may isang kalbo. Dati nilang katrabaho sa pagawaan ng sasakyan noon. Kaya may alam din siya tungkol kay Lon. Alam din niya, nahaharap sila sa mga kalaban na dapat katakutin. Kaya bumalik siya para sabihan ng amo niya na mag-isip ng paraan. Ang amo nilang kalbo, dahil natatakot na maapektuhan ang kanilang negosyo, nanuhol sila sa mga opisyal ng komite para mabawi ang pagawaan ng sasakyan. Ang mga ganitong pakana nila ay nagpahirap sa tatlong Lon na makakilos. Habang nag-uusap, biglang naalala ng tatlo na may dating kliyente si Lo. Ngayon, baka naging district mayor na siya. Kung sasabihin nila ito sa district mayor, siguradong maayos agad ito. Hindi nagtagal, nagtagumpay silang mabili muli ang pagawaan ng sasakyan. Sa panahong ito, si Tan Bin sa Amerika ay nagtapos ng may karangalan. Ikaw at si Huang Jian ay inimbatahang manatili at magtrabaho sa Volkswagen. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Gusto rin ni Jinping na manatili ng kaunti. Tumawag siya para pakiusapan si Yulian na kumbinsihin si Lunzi. Pero ilang taon nang naghihintay si Lunzi. Gaano pa katagal bago makapagtapos si Jinping? Ngayon kailangan na naman niyang maghintay. Hindi nagtagal, sinabi ni Tio Zinggang kay Lunzi ang tungkol dito. Ipinahihiwatig niya na huwag na siyang maghintay sa anak niya. Kanino sasabihin ni Lunzi ang sakit na nararamdaman niya? Naawa ang tatay ni Lunzi sa anak niya kaya pinilit niya itong makipag-date. Walang ibang nagawa si Lunzi kundi sundin ang sinabi ng tatay niya. Ang nakakagulat, itong ka-blind date niya ay isa ring mekaniko. Dahil pareho sila ng trabaho, nagkasundo silang dalawa. Mas gaman ang loob ni Lunzi dahil nakakilala siya ng bagong kaibigan. Tuwang-tuwa ang lahat para sa kanya, maliban kay Yulian. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Jinping dahil umaasa pa rin si Jinping na hihintayin siya ni Lunzi. Lumipas ang ilang panahon, dumating ang araw na makakalaya si Kuya Ta. Ngayon, si Lunzi mismo ang sumando sa kanya. Pagkaalis ni Lunzi, may isang babaeng lumapit at nagsabing gusto niyang mag-apply bilang tagalinis. Pero nang makita nilang may kasama siyang anak, tumanggi sina Huazi at Jianzi. Hanggang sa gabing-gabi, nakita ni Huazi na natutulog ang mag-ina sa labas ng kalsada. Naawa siya at pinatuloy sila. Kinabukasan, abala ang babae sa paghahanda ng almusal, at nilinis ang bawat sulok ng pagawaan ng sasakyan. Nang dumating si Lunzi, balak niyang paalisin silang dalawa dahil natatakot siyang maglilikot ang bata sa loob ng pagawaan at mapahamak. Pero sa huli, naawa siya sa mag-ina, kaya pumayag sila na patuloyin ang mag-ina ng ilang araw.
Pagkatapos ng ilang araw, nagbukas ang pagawaan ng sasakyan ng magkapatid. Napakaraming tao ang dumating para batiin sila, napakasaya ng kapaligiran. Namumula sa galit ang katabing tindahan dahil alam nilang hindi madaling kalaban si Lonzy, kahit ang mga matataas na opisyal sa lugar na ito. Kilala niya. Maya-maya, dumating ang may-ari ng katabing tindahan para bumati. Ang tatlong amo nila na hindi pa nagpapakita ay isa palang babae. Nagbigay siya ng isang palumpon ng bulaklak sa tindahan ni Lonzy, bilang paghingi ng paumanhin sa nagawang gulo ng kanyang empleyado sa kanila. Kahit na nakangiti siya sa labas, hindi iyon ang iniisip niya sa loob. Ipinangako niya na hindi niya palalampasin ang tatlong lunti. Dahil naglakas loob silang agawin ang aming negosyo, ang pinaghirapan naming itayong tindahan sa loob ng maraming araw. Hindi ko akalain na aagawin pala nila. Wala akong pakialam kung sino si Lunti. Kapag inagaw niya ang teritoryo ko, malalagot siya sa akin. Kinaumagahan, pumunta nga ang mga Lunti sa tindahan. Napansin nilang may dalawang kotse na nakaharang sa harap ng tindahan, kaya hindi nila mabuksan ang pinto. Nakita nila ang kalbong lalaki, at ang iba pang mga tao sa katabing tindahan na nakatingin. Nilapitan sila ni Luanzi at kinumpronta, pero yung kalbong lalaki, ayaw umamin na siya ang may gawa nito. Hindi na lang pinansin ng mga kasama ni Luanzi. Nagkaisa silang itulak palabas ang sasakyan. Tapos tumawag ng pulis para ipahatak ang sasakyan. Di nagtagal, dumating ang may-ari. Kasama niyang dumating ang isang grupo ng mga siga para guluhin ang tindahan at bugbugin sila. Pagkatapos, binyantaan pa sila na kung magtatrabaho pa rin sila doon, malalagot sila sa kanya. Hindi nagpatalo ang mga kasama ni Luanzi. Kinabukasan, nagbukas pa rin sila ng tindahan. Hindi pa nagtatagal, dumating na naman yung grupo ng mga gangster. Nananakit sila ng mga tao sa talyer ng magkakapatid. Sakto namang dumating si Anthap. Anthap, bakit ka nandito? Nabalitaan kong kalalabas mo lang. Balak ko sanang bisitahin ka ngayon. Nang makita ng mga gangster si Anthap, natakot sila agad. Nagkulong sila na parang mga tuta. Hindi sila nang ahas magsalita. Mukhang hindi basta-basta ang posisyon ni Anthap. Kalmadong pinapaluhod ni Anthap ang leader para humingi ng tawad. Sabi pa niya, mas matalik daw kami ni Lonzy kaysa magkapatid. Kahit pamilya ni Lonzy, hindi na naghabol. Kaya naayos na raw ang lahat. Binabalaan pa ni Kuya Ta ang katabing tindahan. Nagulat daw ang babaeng may-ari dahil malawak ang koneksyon ni Lonzy. Pero paano niya basta nalang palalampasin to? Sabi niya sa kalbong lalaki, may iba pa raw siyang paraan. Balak ng kalbo na agawin ang ilang customer ni Lonzy. Pero sa galing ni Lonzy, hindi naman basta-basta maaagaw yun. Dahil sa huli, wala namang gaanong alam yang kalbong yan. Noong nakaraan, may isang malaking customer ang pumunta sa shop nila para magpagawa ng sasakyan. Pero 2 araw na niyang ginagawa, hindi pa rin tapos. Nainis si Lonzy kaya tinulungan niya sila, at agad niyang natapos. Pagkatapos nito, nakipagbati na yung babaeng may-ari kay Lonzy. Akala pa naman ni Lonzy, pagkatapos nito, makakapagtrabaho na siya ng maayos. Pero ilang araw lang ang nakalipas, gumawa na naman ng kalokohan yung babaeng may-ari. Bumili sila ng mga murang pyesa para makapagbaba ng presyo ng pagpapagawa ng sasakyan. Lahat ng mga customer na naghahanap ng mura ay lumipat sa tindahan nila. Kaya ang tindahan ni Lonzy ay walang masyadong customer. Pinapanta ng 3 magkakapatid ang mga empleyado para maglinis. Para alamin ang sitwasyon at nalaman nilang maraming libreng serbisyo ang katabing tindahan. Para agawin ang mga customer nila, balak din ni Minzy na mag-import ng pyesa, para makipagkumpetensya sa kanila, pero hindi pumayag si Lonzy. Sa gitna ng kawalan ng customer, dumating si Xiaozang para hanapin si Huazi. Ngayon, nakikipag-partner siya sa isang insurance company. Kaya gusto niyang makipagnegosyo sa tindahan nila ng pagawaan ng sasakyan. Si Hosu ayaw makipagtulungan kay Tiu Truong. Dahil sa pagkabigo ng nakaraang negosyo, natatakot pa rin siya. Ngunit ilang taon na silang hindi nagkikita, pumayag pa rin si Hosu na makipagkita sa kanya. Pagdating sa tagpuan, nagkagusto si Hosu sa pinsan ni Tiu Truong. Bilang isang taong may malawak na karanasan sa pag-ibig, tiyak na sinadya ito ni Tiu Truong. Alam niyang nagustuhan ni Hosu ang kanyang pinsan sa unang tingin, kaya hinayaan niyang akitin ng kanyang pinsan si Hosu. Agad na pumayag si Hosu sa pakikipagtulungan dahil sa kanyang pride. Kinabukasan, nagbihis pa rin siya ng formal na parang isa siyang malaking boss. Para salubungin sina Xiaozang, Lunzi, at Danzi, hindi man lang nila iginalang si Huazi. Huwag nang pag-usapan ng pakikipagtulungan,
hindi pa nga nakakapagsalita ng ilang pangungusap. Si Xiao Zhang ay pinaalis na pabalik ng may-ari ng kalapit na tindahan. Nasaksihan ng eksenang ito, may bagong plano na nabuo sa kanyang isipan. Mahal talaga ni Huazi ang kanyang pinsang si Xiao Zhang kaya inimbitan niya itong kumain sa isang mamahaling restaurant at magkaraoke. Gumastos ng napakalaking pera sa karaoke. Noong una, hindi masyadong. Gustong-gusto niya si Hoto, pero pagkatapos niyang makasama ito, napansin niyang unti-unti siyang nagkakagusto sa lalaking ito. Mukhang malapit na ang araw na magkakaroon ng boyfriend si Ho. Sa kabilang banda, natanggap na rin ni Luan ang sulat ni Tan Bin. Pagkatapos ng huling pagkikita nila, tinanggihan na niya ang makipag-date sa ipinakilala sa kanya. Dahil si Tan Bin lang ang nasa puso niya, at malapit na ring umuwi si Tan Bin. Malaki ang posibilidad na magkabalikan silang dalawa. Sa teorya, dapat ang mga taong kasal na ang pinakamasaya. Pero mukhang hindi. Isang gabi, pag-uwi niya galing sa trabaho, nakita niya yung may-ari ng tindahan sa tabi. Habang naglalakad at nag-uusap sila, nalaman niyang hiwalay na pala ang babae kaya maraming chismis tungkol sa kanya. Isang babaeng nagtayo ng malaking talyer ng kotse ng mag-isa. Hindi maiiwasan ang mga usap-usapan. Napansin ng may-ari na may potensyal ang negosyo ni Xiao Zhang. Ngayon, ang insurance ng sasakyan ay isang bagong pakulo. Nilapitan niya si Minzy para makakonekta kay Xiao Zhang. Tuwang-tuwa si Minzy. Pagkasabi pa lang ng babae, agad siyang nagtrabaho para sa kanya. Kaya, si Xiao Zhang at siya ay nagkasundo sa kontrata. Ang talyer sa tabi ay naging itinalagang lugar. Para sa mga sasakyang nakasiguro, ang negosyo ng maintenance ay umunlad. Maraming gustong makatanggap ng pera mula sa insurance ng estado. Sadyang pinalitan nila ang mga pyesa o sinira ang sasakyan. Si Lonzi ay hindi nasisiyahan sa gawaing ito, at hindi rin siya sang-ayon sa pag-angkat ni Danzi ng mga murang pyesa na nakatambak, kaya itinapon niya ang lahat ng bagong pyesa na inangkat. Tungkol dito, hindi siya sinuportahan ni Huazi at ni Minzy. Sa ngayon, halos lahat sa industriya ay gumagamit ng pyesa. Dahil sa katigasan ng ulo ni Lunzi, lalong lumalala ang negosyo ng tindahan. Sinisi ng dalawang kaibigan si Lunzi dahil pinalampas niya ang pagkakataong makipagnegosyo kay Xiao Zhang. Kaya nakuha ng katabing tindahan. Nagtalo ng husto ang tatlo dahil dito. Kinabukasan, si Lunzi lang ang pumasok sa trabaho. Ngunit walang customer. Nang maghahanda na siyang magsara, may isang sasakyan na dumating. Hindi niya inaasahan na nakauwi na pala si Jinping. Tuwang-tuwa si Lunzi pero hindi niya alam ang gagawin niya. Gusto kong yakapin ang mahal ko, pero natatakot akong madumihan siya. Mamayang gabi, magkakaroon ng salubong para kay Tan Bin. Si Ho at Dan ay dadalo rin. Ang tatlong magkakapatid ay naayos na ang kanilang alitan at nagkabati. Si Tan Bin, pagbalik niya mula sa Amerika, ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw at pag-unawa. Sinabi niya sa lahat na ang pag-unlad sa Amerika ay hindi kapani-paniwala. Siguradong sa loob ng ilang taon, ang kasanayan ninyo, Luan, ay malalaos na. Dahil ngayon ay panahon na ng teknolohiya. Pagkarinig nito ni Luan, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Inakala niyang hinahamak siya ni Tan Bin. Mabilis na napansin ni Tan Bin na hindi masaya ang kanyang kasintahan. Kaya hindi na rin siya nagsalita pa kahit na magkaiba sila ng pananaw ngayon. Pero mahal pa rin nila ang isa't isa. Si Jinping ay inatasan ng Volkswagen na bumalik sa China bilang Assistant General Manager sa sangay ng kumpanya. Binigyan din siya ng bahay at kotse. Gusto ni Jinping na pakasalan si Lunzi, at pagkatapos ay titira silang dalawa sa bahay na ibinigay ng kumpanya. Ayaw ni Lunzi ng ganito, dahil para na rin siyang nakikitira. Sanay na si Jinping na tumira sa bahay na may hardin at ayaw niyang lumipat sa maliit na eskinita kasama si Lunzi. Ayaw rin ni Lunzi na pahirapan si Jinping kasama niya. Ngayon, si Jinping ay kumikita ng 10,000 yuan. Kaya si Lunzi ay pressured. Araw-araw siyang naghahanap ng lumang bahay para bilhin at magpakasal. Inimbitahan ni Jinping na bisitahin niya ang kanyang kumpanya. Hindi akalain ni Lunzi na ganito kalaki ang kumpanya. Halos lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa kumpanya ay inaasikaso ni Tan Bin. Ang galing naman ng nobyo ko. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa kanya. Maya-maya, lumitaw si Huang Jian. Magiliw siyang kumilos at nagpanggap na malapit kay Jinping. Nakita ni Luanzi na abala ang kanyang kasintahan kaya bumalik siya sa shop. Sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa, na tila sa pagitan niya at ng kanyang kasintahan, ay may tiyak na distansya. Ang babaeng may-ari ng shop ay madalas na lumalapit kay Danzi, para humingi ng tulong sa ilang bagay.
Naghanda pa siya ng panggabing pagkain para pasalamatan siya. Umuwi si Danzi na may amoy pa rin ng pabango ng babae. Nagduda si Julian. Nagmadaling nagsinungaling si Danzi, na umupo siya sa sasakyang kinukumpuni para sa isang customer kaya kumapit ang amoy para lokohin ang kanyang asawa. Kinabukasan, pumunta si Jinping sa shop para bisitahin si Luanzi. Hindi ko masabi ang kasalukuyang kalagayan ng negosyo ng tindahan. Sinabi ko sa kasintahan ko na pumunta si Turnbin para tanungin si DNT para alamin ang sitwasyon. Sabi niya, kailangang magbago at mag-develop ng bagong linya ng negosyo ang tindahan nila. Kung hindi, siguradong matatanggal sila. Iminungkahi niyang maging ahente sila ng kumpanya. Ako, na nagnenegosyo ng mga palamuti sa kotse, si Hoso, at si Danso ay sang-ayon sa ideyang ito. Kahit ayaw ni Luanso, hindi rin niya magawang tumanggi. Napakataas ng pamantayan ni Turnbin para maging ahente ng kumpanya. Ang isang maliit na tindahan gaya ng pagawaan ng sasakyan ng magkapatid ay tiyak na hindi makakakuha ng mataas na pagtatasa ni Gaozin, kaya kailangan nilang humingi ng tulong kay Huang Jian. Dahil malapit siya sa mga leader, pumayag si Huang Jian na tumulong dahil kay Jinping. Hindi nagtagal, isinaayos niya ang pagtatagpo ng dalawang panig. Kinumbinsi ni Minzi si Lunzi ng matagal bago siya pumayag na makipag-usap para sa kooperasyon. Nang magkita, hindi rin iginalang ni Huang Jian si Lunzi. Iniisip na walang kakayahan at walang silbi si Lunzi, nagtalo ang dalawa sa harap ng mga dayuhan. Sa buong pagpupulong, ako, si Lunzi, ay kumakatawan sa kumpanya para ipaliwanag sa inyo ang isang problema. Ang pamantayan sa kapaligiran ang pinakamahalagang salik. Mga kasama rin kayo sa industriya, bakit hindi nyo maintindihan yan? Kung naiintindihan ko o hindi, wala kang pakialam doon. Luanzi, tinutulungan ka namin, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Nakita ni Luanzi na maraming kondisyon ang kumpanyang ito, kaya ayaw na niyang makipag-partner sa kanila. Pero bihira ang pagkakataong ito. Ang lahat ng pagsisikap ni Jinping sa nakaraang mga araw ay nasayang lang. Nakonsensya si Luanzi at magsosorry sana sa girlfriend niya. Pero nakita niya si Huang Jian na nakatayo sa lobby ng kumpanya. Pinagsasabi ako kay Tanbin. Kahit galit ako, hindi ako nagpakita para makipagtalo sa kanya. Akala ni Tanbin, bumalik na ako sa Tollier. Kaya pinuntahan niya ako. Sabi niya, ang gulo raw ng Tollier. Siguradong hindi raw papayag ang kumpanya namin na makipag-tulungan. Habang naglilinis kami, bumalik ako. Galit na nga ako, nakita ko pa siyang kamakaway-kaway sa loob ng Tollier ko. Sinisi ko si Tanbin, dahil nakialam siya sa buhay ko, tapos pinaalis ko siya. Si Turnbin, nagmagandang loob pero napasama pa. Umuwi ng sama ang loob. Pagkatapos, pinayuhan ni na DNT at Hoti si Lunti na magbaba ng Pride. Ngayon, ang pakikipag-partner sa kumpanya ni Turnbin ang tanging paraan na kaya nilang tahakin. Kumalma si Lunti at naintindihan niya. Ipinagkatiwala niya kay DNT ang proyektong ito, habang siya naman ay magkukumpuni ng sasakyan sa bahay. Sinamantala ni Hang Qin ang pagkakataon. Nagdala siya ng regalo para bisitahin ang mga magulang ni Turnbin dahil nag-away sina Turnbin at Lunti. Gustong-gusto siya ng nanay ni Turnbin. May career si Hang Qin. Maganda rin ang estado ng pamilya niya. Ang importante, madaldal siya. Mukhang hindi masyadong masaya si Tio Turnsinang, dahil matagal na niyang itinuturing si Lunti na parang manugang. Ngayon, maayos na rin ang karera ni Lunti. Ang Tollier ng magkapatid ay naging ahente na ng kumpanyang Turnbin. Ang planong maging ahente ng mga sasakyan, si DNT ang nag-alaga at gamabay. Ang mga tauhan ay umayon sa mga bagong pagbabago, at pagkalipas ng ilang araw, nagbukas muli ang tindahan ng mas malaki. Napakalaki nito. Nabalitaan ng mga may-ari ng sasakyan na dito. Lahat ng produkto ay galing sa kumpanyang Turnbin, kaya masigasig silang bumili. Bumalik na sa sigla ang negosyo ng tindahan. Sa wakas, naipakita na ni Z ang kanyang talento. Marami siyang nakuhang bagong proyekto para sa tindahan. Sa mga sumunod na araw, lalong naging abala ang trabaho sa tindahan. Umasenso si Lun at hindi rin binaygo si Jinping. Pumunta siya para humingi ng tawad kay Jinping at ibinigay ang susi ng bagong bahay na binili niya para kay Jinping. Para pakasalan siya. Ilang taon nang hinihintay ni Jinping ang mga salitang ito. Masaya silang nagyakapan para makarating sa araw na ito. Talagang hindi madali para kay Lunzi na lakasan ang loob na pumunta sa bahay para hingi ng kamay ni Jinping. Hindi niya inaasahan na naroon din si Huang Jian. Nang makita siya ni Lunzi, gusto na niyang magalit, pero naisip niya na tinulungan siya nito na maging ahente ng kanilang kumpanya.
kaya hindi na siya nakipagtalo. Pagkatapos ng pag-uusap, nagdesisyon sina Lonzi at Jinping na kumbinsihin muna ang kanyang ina, pagkatapos ay pag-uusapan ang tungkol sa kasal. Pagkalipas ng ilang araw, isang dayuhang mahilig sa kotse ang pumunta sa kanilang talyer para magpa-customize ng kotse. Pero pagkatapos tingnan ni Lonzi at Huazi ang plano, hindi ko maintindihan kung anong gusto niyang gawin. Isang sulyap pa lang, naiintindihan na ni Danzi ang gusto ng customer. Marami siyang binibigay na suhestyon at ipinapakilala ang mga produkto ng tindahan. Labis na nagulat ang customer. Kung gusto mong bumiyahe ng malayo, kailangan mong i-upgrade ang makina. Gawing manipis ang ulo ng silindro at taasan ang compression ratio. Ang pinakamahalaga, kailangan mong dagdagan ng power booster. Pagkatapos, palitan ang buntot ng sasakyan ng malaking tubo ng bakal. Sigurado ako, pagkatapos makumpleto, magiging astig ang sasakyan mo. Ito mismo ang gusto ko. Sige, gawin mo ang sinabi mo. Si Luanzi at si Huazi, naglalagay ng spray. Hindi nila akalain na marunong si Danzi mag-customize ng sasakyan, agad pumirma ng kontrata ang customer sa shop nila. Kaya, nakakuha sila ng malaking order pagkatapos ng araw na ito. Tumingin si Luanzi kay Danzi nang may paghanga. Gusto rin ni Huazi ng kaparehong sasakyan ng customer na ito. Nag-isip ang dalawang kuya at pumayag na bilhan siya. Kumita si Danzi ng pera, binilhan niya ang anak niya ng maraming imported na gamit. Pakiramdam ni Julian, nagbago na ang asawa niya. Dati, simple at matipid siya. Ngayon, kakaunti na lang. Pag-uwi sa bahay, ang pagmamahalan naming mag-asawa ay lumalamig. Madalas na natutulog si Danzi sa tindahan dahil ayaw niyang marinig ang pagdadakdak ng kanyang asawa. Sa tuwing nakikita siyang nagtatagal, ang babaeng may-ari ng katabing tindahan ay bumibisita sa tuwing may libreng oras, nakikipag-usap siya. Minsan pa nga ay nagdadala siya ng pagkain para sa kanya. Masaya si Danzi na mayroon siyang kasama, dahil nararamdaman niya na kapag kasama niya ang babaeng ito, nakikita niyang may halaga ang buhay. Ang relasyon nilang dalawa ay lalong tumitibay. Walang alam sina Luanzi at Huazi tungkol dito. Pagkatapos bumili ng bahay si Luanzi, bumili rin siya ng mga gamit para pagandahin ang kanilang tahanan. Ang kaligayahan nilang dalawa ay unti-unting nabubuo. Ngayon, may ipinapakiusap si Jinping sa kanyang kasintahan. Ang kumpanya niya ay nagsasagawa ng survey sa merkado ng mga sasakyan sa Hilaga. Si Huang Jian na ang gumawa nito, pero hindi nagustuhan ng mga boss. Kaya't napilitan siyang humingi ng tulong kay Luanzi dahil marami na siyang karanasan sa industriyang ito. Nagpalitan silang dalawa ng ideya hanggang gabi. Kinabukasan, ipinasa ni Jinping ang report sa kanyang boss. Sa pagkakataong ito, labis na nasiyahan ng boss. Ang boss na to ay napakahigpit, bihira siyang pumuri ng iba. Pero ngayon, pinuri niya kayong dalawa ng sobra. Pinakiusapan pa niya si Jinping na yayain si Lunzi kumain, para daw makilala niya at hindi niya mapaibig ang pinsan ni Xiaozang. Pagkalipas ng ilang araw, pinakiusapan ni Huazi ang babaeng iyon na magpanggap na kasintahan niya para kumain sa bahay nila. Kinailangan pa niyang magmakaawa bago pumayag ang babae. Nang malaman ng mga tao sa lugar, naglinis silang lahat, at nagluto ng maraming masasarap na pagkain para salubungin siya. Hanggang gabi, matagal siyang hinintay ng lahat pero hindi siya dumating. Nang matagpuan siya ni Huazi, lasing na siya. Pero dahil nasabi na kayo sa mga nakatatanda, wala akong nagawa kundi iuwi siya sa bahay ko. Pagkaupo pa lang niya sa mesa, nagsuka na siya. Kinutya pa niya si Huazi na hindi raw siya karapat-dapat sa kanya. Sa harap ng lahat, tinapakan ng pagkatao ni Huazi. Ipinangako ni Huazi na tatapusin na niya ang relasyon na ito. Nang gabing iyon, lumabas sina Lunzi at Jinping para kumain kasama ang kanilang boss gaya ng napagkasunduan. Nagkakaunawaan ang mga tao dahil mayroon silang parehong interes. Yun pala, nagsimula rin sa paggawa ng kotse ang boss na ito. Gustong-gusto niya si Lantz kaya pinakiusapan niya si Jinping na kunin siya para magtrabaho sa kumpanya nila. Tuwang-tuwa at nag-aalala si Jinping kaya nagpaalam siyang pag-iisipan muna nila ng kasintahan niya. Pag-uwi ni Jinping, ikinwento niya ito kay Lantz. Nakita ni Jinping na magandang oportunidad ito. Pero hindi iyon ang tingin ni Lantz dahil gusto lang niyang magkumpuni ng kotse. Noong una, iyon din ang pangarap nilang tatlo nang magsimula silang magnegosyo. Pero ngayon, may mga bagay na nagbago. Kinabukasan, may isang customer na pumunta sa tindahan para magpalit ng metro. Hindi alam ng empleyado kung ano ang gagawin kaya nagtanong siya kay Zeman. Sa ilalim ng tukso ng pera, pumayag si Zeman. Paulit-ulit na nag-isip ang empleyado at naramdaman niyang hindi tama ang ginagawa nila.
kaya hindi niya magawang sabihin sa may-ari ng sasakyan na gusto niyang palitan ang Metro, para magmukhang bago ang kanyang sasakyan para maibenta ito sa mas mataas na presyo. Nawalan ng pasensya ang may-ari ng sasakyan sa kahihintay. Agad nakipagtalo sa empleyado. Narinig ni Lunzi ang ingay, kaya lumabas siya para alamin ang nangyayari. Pagkatapos malaman ang dahilan, pinagalitan niya ang empleyado. Sumang-ayon din si Minzy. Pinagalitan niya ito, sinasabing wala siyang alam sa nangyari. Labis na sama ng loob ng empleyado pero hindi niya kayang kontrahin si Minzy. Pagkatapos, kinausap siya ni Huazi at doon niya nalaman na si Minzy ang nag-utos sa kanya na gawin iyon. Hindi akalain ni Lunzi at Huazi na magagawa iyon ni Minzy. Agad na pinuna ng dalawa si Ziman. Nang marinig ito ni Ziman, diretsahan niyang sinabi, "Iniisip ko ang lahat ng paraan para tulungan ang Talyer na ito na kumita ng pera. Hindi ko akalain na mapapalitan ito ng mga paninisi ninyong dalawa." Kinuha niya ang mga libro at sinabi ang halaga ng pera na kinita niya sa loob ng 1 buwan. Mas malaki pa kaysa sa kinita nilang dalawa sa loob ng 3 buwan. Nagulat si Lunzi nang marinig ito. Hindi niya akalain na magiging prangka si Ziman. Totoo na kapag gumagawa ng malaking negosyo, mahirap iwasan ang mga hindi pagkakasundo. Nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan ang tatlo dahil dito. Pag-uwi ni Danzy sa bahay sa gabi, pinagalitan na naman siya ng asawa niya. Sinisisi siya na mayroon siyang secret fund. Sabi nga ng mga matatanda, kapag may pera ang lalaki, magiging masama. Totoo nga, nainis si Danzy kaya kinuha niya ang bag niya at umalis. Kinabukasan, Cold War pa rin siya sa dalawang kaibigan niya. Sinabi ni Lunzi kay Huazi na payuhan siya, lalo na huwag makipagtalo kay Yulian, para hindi maapektuhan ang relasyon nilang mag-asawa. Nakapagpayo si Huazi ng ilang pangungusap, pero hindi nakinig si Danzy. Nang makita ito ni Lunzi, napilitan siyang humingi ng tawad kay Danzy dahil sa inasal niya. Noong isang araw, iminungkahi ko sa 3 magkakapatid na lumabas. Para maglibang at makapagpahinga, nagkaraoke tayong 3 at nagbukas ng puso at naghawak kamay. Kahit nagkabati na sa panlabas, may distansya pa rin sa pagitan nila. Hindi na sila nagtitiwala sa isa't isa nang walang pasubali, gaya ng dati. Umuwi si Danzy at nagpaumanhin sa kanyang asawa. Parang may tinatago ka. Ano, kung hindi ka magdadala ng pera ng ganito kabilis. Wala namang ganoon. Isipin mo na lang. Dati naman tayong nagtatrabaho sa repair shop. Ilang babae ang nagkakagusto sa'yo pero binabaliwala mo lang sila. Tama ba? Kasabay nito, kinumbinsi ni Jinping si Lunzi na sumama sa kanya sa kumpanya. Doon, malaki ang sweldo at makakapag-aral pa sa ibang bansa. Sa ngayon, bihira ang kumpanyang may ganitong kagandang alok. Pagkarinig ni Lunzi, tumanggi siya dahil mayroon pa siyang pagawaan ng sasakyan. Nagpumilit si Jinping na basta't magtrabaho ka sa kumpanya ko, magkakaroon ka ng katayuan sa lipunan katulad ni Huang Jian. Sa oras na iyon, mas magiging madali ang ating kasal. Pumayag si Luanzi na pag-isipan ang bagay na ito. Kinabukasan, pumunta siya at ang kanyang mga kaibigan sa Talyer. Natuklasan nilang nakaparada ang sasakyan ng pulis sa harap ng pinto, at si Xiao Zhang nga ay isang manloloko. Ngayon, ang Talyer sa tabi ay nagdusa. Kasabwat siya, at ang mga may-ari ng sasakyan na sumali sa insurance ay hindi nabayaran. Nagsumbong na sa pulis, at ipinatawag pa ng pulis si Minzy sa istasyon. Dahil siya ang nagkonekta sa negosyong ito, ang may-ari ng Talyer sa kanan ay kailangang magbayad ng multa na mahigit 80,000 yuan. Buti na lang at hindi pumayag si Luanzi na makipagtulungan kay Xiao Zhang noon. Imbes na tumutulong pa sa katabing tindahan. Hindi na nakatiis si Ho, kaya ikinwento niya ang lahat kay Luan. Maya-maya, tumawag si Kuya Thap para makipagkita kay Luan. Lalo na't isinama pa ni Luan si Tan Bin para makita siya. Hindi niya inaasahan na may 2 pang tao sa lugar ni Kuya Thap. Siningil ng 2 ito si Kuya Thap ng pambayad sa materyales. Lumabas na niloko rin pala ng matalik na kaibigan si Kuya Thap at tumakas. Kaya napahinto rin ang proyekto niya dahil wala na siyang pera. Nagdesisyon si Thap na hanapin yung tauhan ni Kia. Kaya ngayon tinawag niya si Lunti para magpaalam. Pinayuhan ni Lunti si Thap na huwag magpadalos-dalos. Nagdesisyon siyang ipahiram kay Thap ang 100,000 tay mula sa kapital ng tindahan namin para magamit niya. Pagkatapos magpautang ni Lunti, may natira pang ilang 100,000 tay sa tindahan. Pinag-iisipan ni DNT na magbayad ng danyo sa may-ari ng tindahan. Sakto namang may dumating na isang sasakyan na nagbebenta ng pyesa ng kotse. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang produkto. Parehong pabrika ng produksyon sa kumpanya ng Tan Bin.
pero kalahati ang presyo, napakaganda ng kalidad. Pagkatapos niyang sabihin, binigyan pa niya si Danto ng 20,000 para sa inumin. Sakto namang kapos sa pera si Danto, kaya tinanggap niya agad. Pagkatapos niyang magkapera, ibinigay niya ito sa may-ari ng tindahan sa tabi. Labis itong nakaantig sa kanya, nag-inuman silang dalawa, at pagkatapos ay pumunta pa sa bahay niya. Sa hitsura niya, siguradong hindi makakatakas si Danto sa patibong na ito. Lalong tumitindi ang alitan sa pagitan ni Danto at ni Luanto. Pakiramdam ni Luanzi, malaki na ang pinagbago ni Minzy. Ngayon, kaya na niyang gawin ang lahat para sa pera. Hindi na mahalaga kung tama o mali. Hindi nagtagal, nagkaproblema ang murang mga pyesa. Pagkatapos idikit ng mga bagong customer sa sasakyan, kumupas ang kulay nito pagkalipas ng ilang araw. Nang makita ito, pinuntahan agad ni Minzy ang amo para bilhin ang mga panindang iyon para sa kanya. Hindi umamin ang amo, sinabi pa niyang tumanggap siya ng suhol mula rito. Kahit magsampa pa raw ng kaso, hindi siya matatakot. Natakot si Minzy at hindi niya nagawang sabihin kay Luanzi ang totoo. Nalaman ni Luanzi mula mismo kay Boss Kia na tumanggap ng suhol si Danzi. Akala ni Luanzi na kulang sa pera si Danzi, kaya inutusan niya si Huazi na magtanong sa bahay. Pero sabi ni Julian, hindi raw sila nangangailangan ng pera sa bahay. Tinanong nilang dalawa kay Danzi kung saan niya ginamit ang pera. Nagpatuloy silang tatlo sa pagtatalo tungkol dito. At sa galit, nagdeklara si Danzi na aalis na siya sa Tollier. Hindi raw sila kulang sa pera sa bahay at walang anumang apura. Hindi maintindihan ni Luanzi kung bakit niya tinanggap ang suhol. Huwag ninyong sabihin ito sa kahit sino sa pamilya, kabilang na si NGO Silin. Nag-aalala si Lunti kay DNT. Tapos, may gana pa siyang uminom kasama yung may-ari. Parang siyang takbuhan ni DNT noong mga panahong yun. Nag-usap sila ng matagal, tapos dinala niya si DNT sa Tollier niya, at sinulsulan pa siya para lumayo. Nang pumunta si Lunti sa Tollier niya, nagpaawa pa siya. Hindi nakapagpigil si DNT sa mga matatamis na salita, agad sumang-ayon dahil ang layunin niya ay gamitin ang relasyon ni DNT para maging ahente ng kumpanya ng Turn Bean. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ng katabing tindahan sa kumpanya ng Turn Bean. Labis na nagalit sina Lunti at Hotinang. Makita nilang naging katulong ng katabing tindahan ang kanilang matalik na kaibigan. Iniisip ni Lunti na kasalanan niya ang lahat, ngunit dahil nangyari na, hindi rin alam ng dalawa kung ano ang gagawin. Sa totoo lang, hindi rin madali ang trabaho ni DNT sa katabing tindahan. Pagkalipat ko rito, na-promote ako bilang team manager. Yung kalbong lalaki, hindi niya gusto si Zeman, kaya palagi niya akong pinapahirapan. Nag-isip si Lonzi, nagdesisyon siyang tawagin si Zeman para linawin ang lahat. Sa huli, humingi ng tawad si Lonzi kay Wazi at pinayuhan din siyang bumalik sa trabaho. Pero sabi ni Zeman, mananatili muna siya sa tindahan sa gilid para magtrabaho ng ilang buwan. Noong wala na akong mapuntahan, siya ang nagpatahan sa akin. Kailangan ko siyang tulungan, kung hindi, kakainin ako ng konsensya ko. Ang tatlong magkakapatid ay biglang nagkawatak-watak. Hindi makapaniwala si Luanzi na nagbago ang kaibigan niya. Pagka-uwi ni Danzi, narinig niya ang kalbong lalaki na sinisiraan siya, pero hindi niya pinansin. Ilang araw nang hindi umuwi ang asawa niya. Pumunta si Julian sa pagawaan para hanapin ang kanyang kapatid. Nag-aalangan sina Luanzi at Wazi na sabihin sa kanya ang totoo. Nang makita ang malungkot na itsura ng kanyang ate, labis na naasiwa si Wazi. Hindi nakita ni Julian ang kanyang asawa kaya tinawagan niya ito. Sa sandaling ito, kasama ni Danzi ang kanyang amo sa sasakyan. Nagsinungaling ka na may inaasikaso kang trabaho sa labas ng bayan. Alam ng may-ari ng tindahan na tumawag si NGO Silin kaya sinadya niyang sabihin kung nasaan kayong dalawa. Matagal nang naririnig ang chismis na may relasyon ng asawa niya sa may-ari ng tindahan. Ngayon na bihira na siyang umuwi, naghinala na si NGO Silin. Hindi niya alam kung bakit walang balak si DNT na pigilan ang may-ari. Sa halip, dinala pa niya ito sa mall. Bumili ng maraming mamahaling gamit. Nang pauwi na silang dalawa, natagpuan sila ni NGO Silin. Agad siyang sumugod sa kabit ng kanyang asawa. Nagkagulo, si DNT, si Madam ay nahimatay at dinala sa ospital. Nasaktan si NGO Silin doon, umiyak ng umiyak. Pagka-uwi niya, ikinulong niya ang sarili sa kwarto. Kahit sino ang tumawag, hindi siya lumabas. Pinayuhan ni Lunti si NGO Silin na bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang asawa. Sabi ni NGO Silin, kung magpapaliwanag siya mamayang gabi,
Patatawarin ko siya. Nagmadaling pumunta si Hoti sa Talyer sa tabi para tawagin si DNT. Pero wala siya doon. Sa ngayon, inaalagaan ni DNT si Madam sa pribadong bahay nito. Dahil nakukonsensya siya sa ginawa ng kanyang asawa. Sinamantala ni Madam ang pagkakataong ito para sabihing manatili siya sa kanya. Ngayong gabi, si Danzy, dahil madaling maawa, ay pumayag. Si NGO Silin ay naghihintay pa rin sa bahay sa kanyang asawa, ngunit hindi niya makita ang anino nito. Dalawang lunti ang nakaupo sa labas ng pinto ng silid na naghihintay kasama si NGO Silin. Ngunit hanggang sa sumikat ang araw, hindi pa rin umuwi si Danzy. Nang umuwi si Danzy, nakapirma na si NGO Silin ng divorce papers. Hindi niya tinanggap ang paghingi ng tawad ng kanyang asawa. Alam na ng lahat sa lugar ang tungkol dito. Ngayon, hinihingi ni NGO Silin ang diborsyo, at muling nawala si Danzy. Nakita ito ng tatlong magulang at pumunta sa shop ng pagawaan ng sasakyan. Yung walang hiyang may-ari ng tindahan, nagpapaliwanag pa. Narinig ko kay DNT na pupuntahan niyo siya. Alam kong hindi siya uuwi, kaya sinabi ko na sa inyo. Alam ko ang dahilan ng pagpunta niyo rito, kaya gusto kong linawin ito. Nagkamali kayo ng intindi sa amin ni DNT. Walang namamagitan sa amin. Hinintay ni Lunti at Hoti si DNT hanggang gabing-gabi. Pag-uwi niya sa Talyer, pinayuhan siya ng dalawa na makipagkasundo sa asawa niya. Pero hindi siya nakinig. Sa galit nila, sinaktan nila si DNT. Dahil dito, tuluyan nang hindi nakipag-usap si DNT sa kanila. Mula noon, madalas niyang kinukuha ang mga suki ng tindahan ni Lunti. Kaya't lalong gumanda ang negosyo ng katabing tindahan. Samantalang sina Lunti at Hoti ay sapat lang ang kinikita para mabuhay. Sinabi pa ni DNT sa kanila na kung may ibubuga sila, talunin nila siya. Matapos ang maraming taong pagpigil, sa wakas ay nakalaya si DNT mula sa kasal, na isinaayos ng pamilya at sa limitasyon ng kanyang sarili, para lubusang maipakita ang kanyang talento at ambisyon. Ngayon, para kang ibong nakawala sa hawla. Gawin mo ang gusto mo. Nalulungkot si Lunzi sa pag-alis ni Minzy. Noong una, dahil sa kanya kaya nagkaroon ng tindahang ito. Ngayon, nawala na ang lahat. Wala nang natira simula nang umalis si Minzy. Lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa tindahan, sina Lunzi at Huazi na ang gumagawa. Dati, inaasikaso ni Minzy ang lahat mula sa pamamahala ng negosyo, hanggang sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang dalawang natira, bukod sa pagkukumpuni ng sasakyan, wala nang alam gawin. Ngayon, napakatahimik ng tindahan. At si Jinbei ay nasa biyahe pa, kaya nawala ng gana si Lunzi. Kinabukasan, dumating ulit ang mga tauhan ni Danzy para agawan ng kliyente. Nakita sila ni Huazi. Wala si Huazi kung saan ilalabas ang galit niya, kaya sinugod niya at binugbog sila. Dumating si Lunzi at pinagalitan siya. Itinulak pa siya ni Huazi sa lupa, kaya mas nagalit si Huazi. Pagkatapos noon, nagdeklara rin siyang aalis na sa shop. Umuwi si Jinping mula sa trabaho sa ibang bansa at sinamantala ang pagkakataong ito para hikayatin si Lunzi na sumama sa kanya sa kumpanya. Ngayon na may problema si Lunzi, medyo natukso rin siya, kaya tuwang-tuwa si Jinping. Kinabukasan, nagbigay ng imbitasyon ang leader. Inaanyayahan sina Tan Bin at Luwenzi sa party ng kumpanya. Sa ngayon, malapit nang maghiwalay ang tatlong magkakapatid. Araw-araw na nagsusugal si Hoto, ayaw pa ring umuwi ni Danto. Hindi na rin alam ng mga magulang kung ano ang gagawin. Kawawa naman si NGO Silin, nag-iisa, kailangan pang magtrabaho at mag-alaga ng anak. Balak ni Luwenzi na isara ang negosyo para magtrabaho sa kumpanya ng kanyang kasintahan. Nang malaman ito ng kalbong lalaki, tumakbo siya para ipaalam sa may-ari, na ikinatuwa nito. Kapag hindi na nagtrabaho si Luwenzi, akin na siya. Ito ang lugar na pinapangarap niya noon pa man. Si Luwenzo ay nakaupong nag-iisa sa tindahan, inaalala ang mga unang araw. Silang tatlo ay magkasamang nagdaan sa hirap, ngayon ay nagsisisi siya sa mga ginawa niya, sa padalos-dalos niyang pagkilos sa kanyang dalawang matalik na kaibigan. Bigla, ngayong araw, hinayla ni Huaso ang isang grupo ng empleyado para magtrabaho. Medyo naguluhan si Luwenzo nang makita niyang bumalik na ang kanyang kaibigan. Lumabas na pinayuhan ng babaeng empleyado si Huaso na bumalik. Sa panahon na bumagsak ang diwa ni Luwenzo, siya ang nangasiwa sa lahat ng bagay sa tindahan. Nagkatulakan sina Huaso at Luwenzo sa lupa, gamulong ng ilang beses, at agad na nagbati. Ngayon,
Ang Talyer ay bumalik na sa dati nitong anyo. Nagdesisyon si Lonzi na huwag nang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang kasintahan. Sabi niya kailangan siya sa Talyer, pero hindi iyon ang iniisip ni Jinping. Kung palalampasin ni Luanzi ang pagkakataong ito, malayo pa rin ang agwat ng estado ninyong dalawa sa buhay. Hindi pa rin papayag ang nanay niya sa kasal ninyo. Abala si Jinping sa pag-aayos para makatrabaho niya ang kanyang kasintahan. Ngayon, hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa kanyang leader. Ibinigay niya ang imbitasyon kay Lonzi para siya na ang magsabi sa kanyang boss at pilitin siyang magdesisyon. Ako ba ang pipiliin mo o ang Talyer ng magkapatid at aalis ka? Sa huli, sumipot pa rin si Lonzi sa party. Tuwang-tuwa si Jinping dahil akala niya ako ang pinili niya. Pero tinanggihan niya ang pamumuno ni Jinping. Labis siyang nadismaya nang marinig niya ito. Nang makita ito ni Huang Jian, sinadya pa niyang mag-provoke at mangutya. Hindi marunong sumayaw si Lonzi, kaya agad niyang hinubad ang kanyang jacket at sumayaw kasama ang kanyang kasintahan. Sa pagkamangha ng lahat doon, hindi napigilan ni Jinping ang kanyang emosyon. Nagalit siya kay Lonzi doon mismo pagka-uwi niya sa bahay. Pinunit niya ang litrato ninyong dalawa ni Chong at nag-impake ng damit. Nag-propose siyang maghiwalay. Nalulungkot si Lonzi dahil hindi siya naiintindihan ng kasintahan niya. Gabing-gabi na lasing sina Jinping at Yulian. Si Lonzi, nag-inom mag-isa sa labas at lasing din na nawalan ng malay. Dahil dito, nagkaroon ng Cold War ang dalawa sa loob ng mahabang panahon. Sa mga sumunod na araw, nag-focus si Lonzi sa pag-aaral kung paano mag-manage sa mga libro ng Talyer. Naiinis ang may-ari ng katabing Talyer nang malaman niyang hindi sila nagsasara. Handa na siyang bilhin ang Talyer nila. Ngayon, naging ganyan. Sa kabaligtaran, si Danzi ay masaya, dahil ayaw niyang makitang magsara ang Talyer ng magkakapatid. Dahil iyon pa rin ang pinaghirapan ng tatlong magkakapatid. Kahit sabihing malaya na ngayon si Danzi, madalas pa rin niyang sunduin ang anak niya sa pag-uwi mula sa eskwela at binibili niya ito ng maraming regalo. Nang malaman niyang natanggal sa trabaho ang asawa niya, binigyan niya ito ng pera, para may magasto silang mag-ina. Pero ayaw ni Yulian ng kahit ano, mula sa kanya. Alam na alam ni Danzi na ito ang karma niya. Ilang araw pagkatapos, nagkaproblema si Danzi, dati na siyang naloko. Pumirma siya sa isang malaking order na mahigit 500 metro kwadrado ng vinyl wrap. Pero lahat ay may depekto. Ang resulta nito ay nagdulot ng higit sa 70,000 yuan na pagkalugi. Agad na nagbago ang trato ng may-ari ng tindahan kay Danzi. Mahina ang benta sa kabilang tindahan, pero matao sa tindahan ni Lonzi. Nakuha ng matalinong empleyado ang lahat ng dating customer. Ang pagiging maunawain ng babaeng ito ay nagpatibok sa puso ni Wazi. Pagkatapos, pumayag pa siyang maging ninong sa anak ng babae. Parang nagkakaintindihan na silang dalawa. Si Lonzi at Jinping ay nagtatalo pa rin, walang gustong magbaba ng pride. Pagka-uwi ni Huang Jian galing sa US, mas lalo niyang kinukulit si Jinping. Madalas siyang pumupunta sa bahay ni Jinping para kumain. Nag-aalala si Tio Jin na baka magkagusto ang anak niya sa kanya, kaya tinawagan niya si Lonzi. Pagdating ni Lonzi sa bahay, nakita nga niya ulit si Huang Jian doon. Hindi pinairal ni Jinping ang respeto kay Lonzi. Pagkatapos nilang mag-usap, galit na umalis si Lonzi. Sa mga sumunod na araw, ibinaon na lang ni Lonzi ang sarili niya sa trabaho, para makalimutan ang mga problema. Sa tatlong magkakapatid, si Hoti lang ang matatag. Sabi pa ng pamilya niya, isama niya raw ang mag-ina ni Kia sa bahay para kumain. Naging magkasintahan na silang dalawa. Ngayon, ang pinaka-ikinababahala ng tatay ni Hoti ay ang anak niyang si Ngo Silin. Pinunit niya ang papeles ng diborsyo ng mag-asawa. Si DNT ay nagtatrabaho sa Talyer ng sasakyan sa tabi. Maraming alitan dahil hindi niya gusto ang paraan ng paggamit ng mga substandard na produkto ng may-ari at mga empleyado dito. Sabihin mo sa parokyana na kalbo na huwag siyang makialam. Nagkukunwari ang amo na panig kay Zeman. Pero pagkatapos, pinagsabihan niya ang kalbo na mag-ingat sa susunod. Gagawin ng babaeng ito ang lahat para sa pera. Naiinggit siya dahil dumarami ang customer ng shop ni Lonzi. Sa bawat salita niya, ginigipit niya si Zeman. Nasa listahan na ng tanggalan si Yulian. Si Jinping, ang matalik na kaibigan ni Yulian. Hindi kaya nagkataon lang na nangyari ito ngayon. Gusto ng Volkswagen na magtayo ng maintenance center sa China. Iminungkahi ni Jinping ang pagawaan ni Yulian. Dahil ito raw ang may pinakamagaling na teknikal na kakayahan sa Beijing. Kung makikipag-partner ang pagawaan na ito sa Volkswagen, hindi na mawawalan ng trabaho si Yulian. Pero si Huang Jian ang namamahala sa proyektong ito.
kaya kailangan siyang pakiusapan ni Jinping. Hindi masyadong bilib si Huang Jian sa pagawaan na ito. Akala nila ayos lang kahit anong pagawaan dahil tinatapos lang nila ang gawain ng kumpanya. Alam na alam ni Th Raturnbin na kung sa pagkakataong ito, makakapirma ang pagawaan ng NGO Silin ng kontrata sa ating kumpanya, mabubuhay muli ang pagawaan. Dahil dito, kailangan niyang magpabalik-balik sa loob at labas ng bansa, para maghanda, at sa wakas, dumating na sa punto ng negosasyon. Ngayon, dumalo rin si Tio Turn sa pulong. Bilang tagapayo ng pagawaan sa pulong, patuloy na pinapuna ni Hang Qin ang kanilang pagawaan at nagbigay ng maraming kondisyon. Mahigpit nilang hinihiling na tanggalin sa trabaho ang lahat ng mga nakatatandang manggagawa. Nahihirapan ang pagawaan na gawin ito. Dahil karamihan sa mga nakatatandang manggagawa ay may mahusay na kasanayan. Hindi maaaring makialam si Turnbin dahil baka magkamali ng intindi ang iba. Hindi magkasundo ang mga tao sa loob ng kumpanya, pero narito ang tatay niya. At saka, dito lumaki si Turnbin. Kung hindi ka magsasalita, para kang walang puso. Pagka-uwi, tinawagan ni Tito Turn Sinang ang anak niya at pinagalitan. Nang malaman ni Lonzi ang nangyari, pinuntahan niya si Jinping para humingi ng tulong sa pagtulong sa pagawaan at kay Yulien. Ang totoo, nagkamali ang lahat kay Jinping. Pagkatapos ng pulong noong araw na iyon, kinontra niya ang opinyon ni Huang Jian sa mga pinuno, para ilaan ang pagkakataon para sa pagawaan, sa pagsisikap ni Jinping. Pumirma ang kumpanyang Volkswagen ng kontrata sa pagawaan ng pagkukumpuni ni Yulien. Agad nagbago ang ugali ng lahat at nagpasalamat ng labis kay Jinping. Kasama na si Lonzi, nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ni Jinping para humingi ng tawad. Ang resulta, nakita niya si Huang Jian dito. Gayunpaman, hindi nagalit si Jinping ngayon. Nagpatawad ang dalawa sa isa't isa, at nakita ni Huang Jian na hinahabol ni Jinping si Lunzi. Napagtanto niya kung gaano kamahal ni Jinping si Lunzi. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang sumuko sa panliligaw kay Jinping. Sa kanyang bakanteng oras, inimbita ni Jinping siyang kumain. Nag-usap ng tapat ang dalawa at sa huli nagpas siyang maging matalik na magkaibigan. Ang pag-ibig at karera ni Lunzi ay unti-unting umayos. Ang kulang na lang ay ang kanyang mabuting kapatid na si Minzy. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikisalamuha sa isa't isa, nahulog ang loob ni Danzi sa may-ari ng tindahan pero ginagamit lang siya nito. Naglakas loob si Danzi na umamin, pero diretsahang tumanggi ang babae. Labis na nalungkot si Danzi. Iniisip na baka peke lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Ngayong lugi ang negosyo, sinusubukan na siyang paalisin ng may-ari ng tindahan. Ang masama pa, kinabukasan, may dumating na isang customer. Pinagalitan ng kalbong mekaniko kung paano raw nito kinumpuni ang sasakyan niya. Ilang araw pa lang nasira na agad. Pagkatapos suriin ni Lonzi, napansin niyang pinalitan ng lumang pyesa ang sasakyan. Ang customer na ito ay kilalang tao sa lugar na ito. Nang marinig na niloko siya ng tindahan ng kalbo, agad siyang nagdala ng mga tao para suriin ang kalidad. Nakonsensya si Lonzi nang malaman niyang gawa ito ng katabing tindahan. Kung alam lang niya, hindi niya sana sinabi sa may-ari ng tindahan na sinasadyang sirain siya ni Lonzi. Palihim siyang nanumpa na pagbalik niya, malalaman niya. Kinabukasan, napahamak si Lonzi. Ang kotseng kakagawa lang niya ay naaksidente dahil sa sirang preno. Isinugod ang driver sa ospital. Agad na dumating ang pulis para arestuhin si Lonzi at dinala sa istasyon. Tiningnan ang pagsusuri ng sanhi ng aksidente dahil sa langis sa brake pad na hindi nalinis. Pagkatapos ng insidente noong nakaraang taon, naging maingat siya sa paggawa ng kotse. Hindi na talaga dapat maulit to. Si Ho ay balisa at hindi mapakali nang mahuli ang kaibigan niya. Sa mismong oras na yun, dumating ang mga pulis para ipaalam na ang talyer nila ay sinuspinde ng 1 buwan. Malungkot din si Danzi nang malaman niya ito. Naalala niya na nakita niya kahapon ang may-ari na may hawak na bote ng langis. Ngayon naman, narinig niya ang babae at ang kalbong lalaki na nag-uusap tungkol dito. Sinabi pa ng kalbong lalaki na hindi dapat magpakapanganib ang may-ari ng talyer. May pagdududa rin si Danzi sa grupo ni Jinping, pati na rin sa may-ari ng talyer. Pero walang ebidensya. Nang pumunta si Danzi para alamin ang sitwasyon, pinayuhan siya ni Jinping na humanap ng ebidensya para iligtas si Lonzi. Nang gabi, dinala ni Zizay ang isang maliit na bote ng langis para ilantad ang kanyang amo. Hindi inaasahan ng isa na palihim niyang iniimbestigahan ito. Dahil umabot na sa puntong ito, wala na siyang magawa kundi umamin. Ang totoo, ang pagawaan na ito ay pag-aari ng kanyang asawa. Ngunit pagkatapos ay sinakop ito ng mga gangster.
Nasaktan ng malubha ng kanyang asawa ang isang gangster. Kinailangan niyang makulong ng 7 taon. Pagkatapos ay nirentahan ni Lonzy ang pagawaan. Ipinangako ko na babawiin ko ang pagawaan na ito. Malapit nang makalaya ang asawa ko, kaya kailangan kong gawin ito. Para ilaan ang tindahan para sa kanya, doon lang napagtanto ni Minzy, na sinasadya siyang lapitan ng isa para sirain ang relasyon ng magkapatid. Gayunpaman, huli na para magising. Pagkatapos, ipinatawag ni Minzy ang pulis para arestuhin ang may-ari ng tindahan para makamit ang hustisya para kay Lonzy. Pagkalipas ng ilang araw, nakalaya ang asawa ng may-ari ng tindahan. Ngunit hindi siya masando ng kanyang asawa. Balak ng asawa na hanapin si Lonzy para maningil. Ngunit pagkatapos alamin ang lahat, nalaman niya na lahat ay kasalanan ng kanyang asawa. Ang mas nakakagulat pa, magkakilala pala sila ni Luwenzy dahil nagkasama sila noon sa lumang pabrika. Sa huli, nagkasundo silang kalimutan na ang lahat ng galit. Sa nakalipas na panahon, nagtulungan sila para palagwin ang dalawang tindahan. Ang may-ari ng tindahan ay sinintensyahan ng isang taong pagkakakulong para pagbayaran ang mga ginawa niya. Napagtanto na ni DNT ang kanyang pagkakamali, pero hindi siya naglakas loob na umuwi para harapin ang kanyang pamilya. Pagkatapos, umuwi siya sa probinsya at nagtrabaho bilang pintor. Sa isang pagawaan, matagal siyang hinanap ng mga tauhan ni Lunti, pero hindi pa rin siya matagpuan. Ngayon, hindi na rin sinisisi ni NGO Silin ang kanyang asawa, basta't umuwi lang siya. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik si Huazi sa kanyang bayan at natagpuan si Danzy. Pero ayaw pa rin niyang bumalik kahit hindi bumalik si Danzy. Pero patuloy pa rin siyang hinihintay ng dalawang kaibigan niya para bumalik at maging amo. Ngayon, nagtutulungan ang dalawang tindahan, kaya maganda ang takbo ng negosyo. Ikinwento ng asawa sa may-ari ng tindahan ang mga ito noong dumalaw siya sa kulungan. Labis na nagsisisi ang may-ari ng tindahan sa mga pagkakamaling nagawa niya. Umasenso ang dalawang tindahan at abala sila araw-araw. Ngayon naman, may isang grupo ng mga truck na kailangang kumpunihin agad. Ang mga sasakyang ito ay ginagamit sa paggawa ng mga importanteng tulay ng bansa, kaya hindi maaaring maantala. 2 talyer ang magdamag na nagkukumpuni. Hanggang sa Guamabi, hindi pa rin tapos. Ayaw namang magpadala ng tao ang ibang talyer, kaya halos nanghina na ang grupo ni Lunzyji. Nang malaman ito ng mga magulang, agad nilang pinapunta ang mga dating mekaniko sa pagawaan para tumulong. Bago sumikat ang araw, sa wakas ay natapos nila ang pagkukumpuni. Nakita ni Julian ang kanyang asawa sa gitna ng mga tao. Lumalabas na nakatanggap ng tawag si Damon mula kay Wazi. Agad siyang pumunta para tumulong. Pinayuhan siya ng mag-ina na umuwi na. Magkakasama silang nagdiwang ng isang reunion. Sa isang gabi, natagpuan nilang muli ang init ng kagalakan. Tulad ng maraming taon na ang nakalipas, ilang taon pagkatapos, ang dalawang pagawaan ng kotse ay lumawak ang modelo. Nagdagdag ng maraming sangay sa negosyo. Sa huli, ang tatlong magkakapatid ay nagkaroon ng sarili nilang kaligayahan. Bagamat nagbago na ang kanilang mga damit, ang damdamin ay hindi. Ito ang tinatawag na kapatiran.